General Albert Leonard Mendoza, matapang, matipuno at maladones sa kagapuhan. Nagpanggap na isang taxi driver para masabaybayan ang babaeng naging laman ng puso't isipan. Sinakripisyo ang trabaho para sundin ang tibok ng puso. Ano magiging reaksyon ni Maggie kung sakaling makilala niya ang poging taxi driver na suki niya? May pawang pa kaya si Al sa puso ng dalaga ngayong sumunod ito sa kanya? Paano na ngayon ang binata ngayong nalaman na niya na ang babaeng mahal niya ay may nobyo na huli na ba siya? O ipaglalaban niya ang pagmamahal niya dito? Dahil nalaman niya na may masamang binabalak ang nobyo nito. Magtagumpay kaya ang binata ipagtanggol ang dalaga laban sa nobyo nitong walang puso? Isa na naman pong bagong kwentong ating mapapakinggan. Sana suportahan niyo po ulit. Wow! Ang ganda pala ng tinatawag na Amerika. Ika ni Al na nakatungtong sa airport paikot niyang tinitingnan ang paligid. Inamoy-amoy ang hangin. Mr. Albert Leonard Mendoza? Tanong ng isang Pinoy na makita siya nakatayo sa gitna ng daan. Tila nag-enjoy sa paligid. Yes, ako nga. Ikaw ba ang kapatid ni Bogard? Oo, kuya. Kanina pa kayo hinihintay ni kuya. Agad na pinasok ng sasakyan ng mga bagahe ni Al. Bago siya sumakay, bumuntong hininga siya para lakasan ang loob para hindi mangulila sa pamilya. Naku, hindi ka malulungkot dito. Marami kayang Pinoy dito. Maaaliw ka sa kanila basta makisama ka lang. Titingnan natin kung parang Pinas lang ako kaso malayo sa pamilya ko. Sus, masasanay ka rin. Di nagtagal sa biyahe si Al na malapit lang ang lugar sa airport kaya agad niyang nakita ang dating kalauhan na matagal niya naging matalik na kaibigan. General Mendoza, welcome to America, Bok. Salubong ni Bogart sa binata at niyakap niya ito dahil na-miss na lang isa't isa. Anong hangin na nagtulak sa'yo papunta dito, General? Hangin ng pag-ibig. Natatawang ika ng binata at tagtawanan sila dahil sa biro ni Al. Pagpasok ng bahay agad sumalubong sa kanya masaganang kapagkainan kung saan naroon ang pamilya ng kaibigan at mainit na welcome para sa kanya. Nag-abala ba po kayo? Pero salamat talaga ha. Masaya nagsalo-salo ang mga anak at enjoy na enjoy si Al sa pakikisama sa kanya ng kamag-anak ni Bogart. Bok, ready nang matutuluyan mo. Di malayo sa tinutuluyan ni Maggie. Madali mo siyang masusubaybayan. Gusto ko yung magandang dahilan para magkalapit kami. Yung iba ang pagkatao ko. Kilala niya kasi si Al Mendoza eh. Kapwa na paisip ang dalawa sa magiging plano nila para mapalapit si Al sa dalaga na hindi namamalayan. Ilang araw na nakalipas, naging kampante si Al sa tinutuloy niya. Tanaw niya si Maggie mula sa inuupahan niya. Napailing to na makita niyang malaki ang ipinagbago ng dalaga. Mula sa isang rebelde, naging desente ito at kagalang-galang na babae sa suot na malinis na kulay puting damit. Maggie, di ko akalaing gaganda ka ng ganyan. Isa ka ng kilalang tao. Malayo ka na sa isang Maggie na nakita ko sa gubat kasama ng kakambal mo. Paghanga ni Al sa dalaga sa unang kita niya dito. Sinundan niya ng tingin ng dalaga hanggang makasakay ito sa taxi. Kaya nakakuha ng ideya si Al kung paano siya makakalapit kay Maggie na hindi siya makikilala. Kinagabihan, di nag-aksaya ng oras si Al. Inimbestigahan niya si Maggie. Alam niya ang mga schedule nito at ang hospital na pinagtatrabahuhan niya at ang araw-araw na gawain ng dalaga. Natawa siya nang nalaman na sa firing range to madalas kapag walang pasok. Talagang di niya makalimutan ang bagay na nakasanayan niya. Ako kaya nakalimutan niya na? Ika ng binata at biglang sinaway ang sarili. Kaya inabala niyang isip sa sunod na gagawin. Samantalang kanina pang aligaga si Maggie sa nararamdaman niya. Kanina pa hindi mapakali ang nararamdaman niyang may mga matang nakasunod sa kanya nang bigla itong lumingon. Muntik na ako doon na. Naramdaman niya kaya ako biglang pinawisan na malamig si Al at napakubli ng mabuti para di makita ni Maggie. Alam niya kung gaano katalas ang pakiramdam nito. Si Matt ba yun? Baka si Al pero imposible lang dito sila. Ika ni Maggie na makita niya ang mukha ng kambal. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya sa nakita. Ngunit inisip niya rin baka namalikmata lang siya nang dumating si Oliver kaya nalimutan niyang nakita. Samantala, biglang uminit ang tenga ni Al na makita niyang inakbayan ng lalaking dumating si Maggie at masakit nitong tilitigan agad na tumalikod nang muling lumingon si Maggie. Al! Mahinang tawag ng dalaga, ngunit nakalayo ng binata at hindi siya nito narinig. Naakmang hahabulin niya ang binata na ramdaman niya. Humigpit ang hawak ni Oliver sa kamay niya. Are you okay? Tanong ng nobyong naguguluhan sa ikinikilos ng dalaga. Napansin niyang ilang araw ng balisa ito at malalim ang iniisip. Naisip niya baka namimiss lang nito ang pamilya niya sa Pilipinas kaya inintindi niya.
Yes, I'm okay. Nakita ko lang kasi ang kaibigan ko pero hindi ko sure kung siya nga. Kaibigan lang yon, hayaan mo siya. Iritang ika ni Oliver. Hinilang dalagang naguguluhan. Alam niya hindi siya nagkamali. Si Al ang nakita niya. Ngunit hindi niya maisip kung bakit ito nasa state dahil katatawag lang ito sa kanya at sinabing nasa destino ang kambal. Palaisipan para kay Maggie ang nakita niya. Alam niyang ang ka-triplets ang dalawa ay babae at di mangyayari na maisip ang wangis ang kambal. Bok, ano nangyari? Kamakailan lang ang saya-saya mo tapos ngayon daig mo pang Biyernes Santong mukha mo? Nakita ko kasi si Maggie, Bok. O tapos? May iba na siya? Agad na paisip si Bogart sa sinabi ng kaibigan at nabatid niyang nagsiselos ito. Ano ngayon? Boyfriend pa lang naman. Huwag mong sukuan ng taon, alam mo mahal mo siya. Ipaglaban mo siya hanggat kaya mo. Paano kung matalo ko, Bok? Napakamot ng ulo si Bogart dahil alam niya na hindi basta-basta natatalo ang mga Mendoza, kaya malabong sinabi ni Al. Pinagplanuhan ng maigi ng binata ang laban ng kanyang puso. Samantala si Maggie hindi niya nakalimutan na nakita niya. Alam niya hindi nagsisinungaling ang puso niya. Ngunit tumahimik siya dahil ayaw niya na maging dahilan pa ng pagtatalo nila ni Oliver. Dr. San, may nagpapabigay sa iyo. Ika ng information nurse na inabot sa kanyang everlasting flower na paborito niya. Napasimangot siya na makitang bulaklak. Iniisip niya bakit alam na nagbigay ang bulaklak na gusto niya. Naunahan pala ako. Ika ni Dr. Canales at tinapon ng bouquet na hawak para sa nobya. Nagulat ang dalaga sa inasa ng nobyo. Bakit? Dahil may nauna na, di ba? Ang daming bulaklak. Ang binigay pa sa'yo. Cheap. Alam mo ikaw, sobra kang manlait. Ano ngayon kung hamak na everlasting lang bigay sa akin? Nauumay na rin ako sa imported. Galit na sabi ni Maggie sa nobyo. Nainis na nagbigay ng bulaklak para sa nobya. Kaya't sinubaybay niya ang mga taong lumalapit sa dalaga. Samantala si Al napangiti na nakita niyang nagtatalo ang dalawa. Kita ng dalawang mata niya ang selos ng nobyo ni Maggie kaya lalo niya itong inasar dahil alam niya na hindi mabuting tao si Oliver. Nakikita niya sa kilos ito na pakitang tao lang kabaitan sa nobya. Kukunin kita sa kanya, Maggie. Hindi ka liligaya sa piling ng hilaw mong nobyo. Sa piling ko gagawin kitang reyna. Mamahalin at aalagaan. Ika ni Al nang biglang narinig niyang boses ni Maggie na papalapit sa kinaroroonan niya. Di niya na nagawang lumingon at takbayan na ang dalagang katabi nang biglang tinitigan siya na masakit ang dalaga. Dahil nabigla ang dalagang katabi ni Al. Tumaas ang boses itong nakaagaw ng pansin ng mga taong naroroon. Psst, te, di ako masamang tao. Huwag ka mag-aalala, may tinataguan lang ako. Ika ni Al dahil may dugong Pinoy ang dalaga. Naintindihan niyang sinabi ng binata at nakisakay ito sa gimmick ng binata para di makita ni Maggie. Pilipino ka pala? Sino bang pinagtataguan mo? Nakakabigla ka naman? Napapangiting tanong ng dalaga. Dahil sa charming ni Al, madali niyang nahuli ang loob ng dalaga at napabugato ng hangin na nakita niyang umalis na si Maggie. Salamat talaga, te. Pasensya ka na, talaga may pinagtataguan lang ako. Nobya mo? Hindi po, isang kaibigan. Dahil sa ginawa ni Al sa pag-istorbo sa dalaga para mabawi niya ito, na kumain at di naman tinanggihan ng dalaga. Kinilig to ng inilahad ni Al ang braso para sumabay sa kanyang lumakad. I feel like a princess. Para akong sa Cinderella na biglang dumating ang Prince Charming. Tili ng dalaga at natawa si Al sa kadaldalan ng bagong kaibigan. Formal siya nakipagkilala dito at walang keme na tinanggap ang dalaga. Dana, American citizen. Film ako. Halos dito na ako lumaki sa States. Mom or dad bang Pinoy? Mommy ko. Napangiti ang binata at nang alam niyang okay ng dalaga, nagpaalam siyang umalis para paghanda ng plano na gusto niyang gawin ng maaga. Samantala nagulong isip ni Maggie sa nakita. Nawala siya ng timpi sa nobel na nagsiselos dahil sa pag-iiba ng kilos niya mula na makita niya ang kamukha ni Al. Madalas niya rin naman tumanggi sa mga date nila, bagay na naghihinala ang nobyo na baka may iba siyang lalaki. My God, Al! Ano bang ginawa mo? Bakit ako affected? Bakit kita nakikita? Sa mukha ng ibang tao. Halos di na makatulog si Maggie kaya kinabukasan, malaking eye bags niya. Napilitan siyang bumangon dahil kailangan niyang pumasok ng maaga. Pumipikit pa siya habang naliligo dahil halos hindi siya pinatulog ni Al. Al, bakit mo ginulong isip ko? Sigaw ng dalaga at sinipa ang dingding ng kubeta.
Samantala si Al, nagmadaling tumalon sa gate pagkatapos siyang butasin ang dalawang gulong ng sasakyan ni Maggie. At ipinarada ang taxi niya sa hindi kalayuan, sa bahay niya at kay Maggie. Pasipol siyang nakatayo sa gilid ng taxi. Nagsindi ng sigarilyo habang naghihintay na lumabas ang pasahero niya. Shit! Flat ang gulong ng sasakyan ko, malilate na ako. Ines na sigaw ni Maggie at kinuha mga gamit sa kotse at nagmamadaling lumabas para mag-abang ng taxi. Agad niyang kinawayan ang taxi sa hindi kalayuan at napangiti si Al. You're mine, baby. Ika ni Al. Sinuot ang Ray-Ban at pasipol na boba para tulungan si Maggie sa mga dala. Ma'am, saan po tayo? Tanong ni Al at natigilan ang dalaga. Bumilis ang tibok ng puso nang marinig ang boses ng binata. Tinitigan niya ito. Bakit ho, ma'am? Tanong ng binata na makita niya sa front mirror. Titig na titig sa kanyang dalaga. Wala. May naalala lang ko sa boses mo. Anong pangalan mo? June po, ma'am. Bago lang ako dito. Tsamba lang na ikaw ang unang pasahero ko. Talaga? Saan ba ruta mo? Baka pa pwede na kitang kuning service dahil natatakot ako mag-drive ng kotse paggabi. Nag-aapaw sa saya si Al nang marinig niya at di niya napigilan ang sarili dahil mismong si Maggie nang humiling. Tama yan, ma'am. Delikado kasi mag-drive pag antok. Ika ng binata at di niya namalayan. Tinatahak niya ng daan papunta sa trabaho ni Maggie na pinagtataka ng dalaga. Dahil wala siyang sinabi ko saan siya bababa. Alam mo kung saan ako nagtatrabaho? Tanong ng dalaga at agad inabot ang bayad sa binata na lalo niyang tinitigan. Nagulo ang isip niya na makita niyang nag-aabang sa kanya si Oliver. Galit ang mukha. Agad din bumaba si Al na makita niyang hindi ni Oliver si Maggie pagbaba ng taxi. Abay, tarantado tong hilaw na to ah. Galit na ika ng binata at binagsak ang pintuan. Mga atakin si Oliver at biglang pinigilan ng sarili dahil baka lalo magduda ang dalaga sa kanya. Sa inis niya, nagsindi siya ng sigarilyo habang tinatanaw ang dalawa, papalayo. Maggie, hindi ako papahag na gaganyanin ka na nobyo mo. Ilalayo kita sa kanya. Galit na ika ni Al. Di siya umalis sa labas ng ospital. Inabangan niya makauwi ang dalaga. Samantala, nilamon ng selo si Oliver kaya kung anong masasakit na salita ang binitawan niya kay Maggie at muntik niya na tong masakal. Wag mo ako masasaktan, Oliver ha. Hindi mo pa ako lubusang kilala. At mula sa araw na to, pinuputol ko ng ugnayan natin. Wag mo ako masisi dahil ikaw may kasalanan. Ika ng dalaga at iniwan ng nobyo na hindi nakagalaw dahil sa bigla. Di niya akalain ganun katapang ang nobya. Ang mahimasmasan to sa ginawa niya. Dok, sorry na. Hindi ko sinasadya dahil sa mga kinikilos mo. Naisip ko maiba ka ng mahal kaya nagselos ako. Ika ni Oliver na halos lumuhod sa harapan ng dalaga. Pero di niya to pinansin. Iniwan niya to at nag-umpisang magtrabaho. Madaling araw na natapos ang duty ni Maggie. Nagmadali itong lumabas para mag-abang ng taxi, ngunit tinarangan to ni Oliver na lasing kahit naka-uniforme pa ito. Tapos na tayo. Ayoko sa taong sinasaktan ako. Umalis ka sa daraanan ko, hindi kita kailangan. Sigaw ni Maggie at nagmadaling pinara ang taxi ni Al na talagang siya ang hinihintay. Dahil inabol ni Oliver ang dalaga, agad pinatakbo ni Al ang sasakyan at naiwang nagwawala si Oliver. Ano nangyari, ma'am? Tanong ni Al. Bigla natigilan si Maggie at sinilip ang driver ng taxi. Ikaw? Sinusundan mo ba ako? Hindi. 24 hours kasi ang duty ko at napadaan lang dito sa ospital. Tsaka marami ako service dito, baka ikaw, ma'am. Gusto mo ako maghatid sundo sa'yo? Ako ng binata at napaisip si Maggie. Dahil magaan ang loob niya sa kakilalang kaibigan, pumayag ito. Sige, dahil tingin ko mabait ka, papayag ako maging service kita. Pero palagi akong gabi umuwi. Walang paglagyan ng tuwa si Al. Dahil pumayag si Maggie sa gusto niya. Ngunit napansin niya malungkot ang dalaga kaya pilit niyang inaliw to para makalimot. Ma'am, okay lang ba magtanong? Tungkol saan? Kahapon lang ang saya-saya niyang nobyo mo. Bakit parang umiba ang ihip ng hangin? Bakit ba siya itiwad doon? Muling tumingin si Maggie sa binata. Nagkasalubong ang kanilang mata sa front mirror. Napasimangot ang dalaga. Have we met before? No, kakarating ko lang dito. Bakit, may kamukha ba ako? Your eyes remind me of someone na iniwan ko sa Pinas. Sorry, napatanong lang ako dahil magkapareho pa kayong tumingin. Mahal mo? Sino? Ang iniwan mo sa Pinas? Yung sabi mong kahawig ko sa mata? Napailing si Maggie. Di alam kung dapat pang sagutin ang tanong ni Al. Pero magaan ang loob niya sa binata. Pakiramdam niya, matagal niya na tong kasama. Kaya naguluhan ang utak niya.
Wala siya balak sagutin ang tanong ni Al dahil lalo siyang mababadtrip kapag naalala niyang katorpehan ng binata na nagmamayari sa puso niya. Nang makipagrelasyon siya kay Oliver, akala nila nakalimutan niya si Al, kaya hindi siya makapaniwalang makikita niyang mukha ng binata sa bagong kaibigan niya. Dahil pagod kakaisip ang dalaga, nakatulog to sa loob ng taxi. Kaya pagdating nila sa harap nito, ay titig na titig siya sa amo sa mukha ng dalaga at nahaplos niya ito hanggang madapo ang kamay niya sa mapulang labi nito. Halos di na mapigilan ni Al ang sarili dahil sobra niyang namiss ang dalaga. Naalala niyang engkwentro nila sa bundok kung saan una niyang nakitang dalaga kasama si Matt. Maggie, kung may lakas loob lang akong sabihin sa'yo mahal kita noon pa, mamahalin mo kaya ako? Tanong ng binata at agad bumalik sa upuan nang nakita niya gumalaw si Maggie. Tahimik siya nakiramdam sa kilos ng dalaga. Kanina pa ba tayo? Oo, sarap kasi ng tulog mo, tumihilik ka pa, kaya hindi na kita inistorbo. Ika ng binata at inabutan ng tissue ang dalaga dahil basa ang baba sa laway niya. Para saan yan? Laway mo, bakat na sa baba mo eh. Natatawang wika ni Al. Tinapunan ng tiga ng dalagang naaasar sa kanya. Di pa rin to nagbago dahil pikunin pa rin. Bakit, di ka ba naglalaway? Inis at nahihiyang wika ni Maggie. Nagmadaling bumaba na sasakyan. Akmang bubuksan niya ang pinto nang dumating si Oliver. Lasing to at kinulit ang dalaga. Sadyang may mga tao na hindi makatanggap sa sariling pagkatalo. Inis na ika ni Al. Masakit titigan ng dalawa. Uminit ang tiga na makitang hinila ni Oliver si Maggie at parasahan tong sinasama. Pitiwan mo siya. Ika ni Al sabay lingon ng dalawa at mainit na suntok ang dumapo sa mukha ni Oliver. Huyo ba? Bakit ka nanghihimasok sa problema namin ng nobyo ko? Nobya mo? Sa pagkakaalam ko, ang mga babae minamahal at inaalagaan, hindi sinasaktan katulad ng ginagawa mo. Hawak ang mukha, tumakbo palayo si Oliver at binantaan si Maggie na nakatulilang lumingon si Al. Okay ka lang? May masakit ba? Gusto mo dalhin kita sa ospital o kaya klinik? Huwag na, salamat na lang. Ika ni Maggie tumalikod sa binatang naguluhan dahil ang kinikilos ng bagong kaibigan para protektahan siya, tanging si Al lang ang nakakagawa. Sino ka ba talaga? Ginugulo mo ang isipan ko. You remind me of someone else. Yung kilos mo, yung boses mo, narinig at nakikita ko lang sa isang tao. Sino? General Al Mendoza. Yung lalaki naging superhero ko na nasa Pilipinas ako. Yung lalaki mas piniling magbagong buhay ako kaysa ligawan ako. Yung lalaking tumulak sa akin na magpursige sa buhay. And you did it? What? Nanlaki ang mata ni Maggie nang marinig niya ang simpleng tanong ng binata. Agad ipiniliwanag ni Al ang tinutumbok niya. Ibig sabihin ko, ginawa mo ba ang gusto mangyari ni Al Mendoza? Tango ang isinagot ni Maggie sa kanya. Malungkot ang mupo ang dalaga para pakalmahin ang sarili. Kahit mahal ko siya, sinunod kong gusto niya dahil alam kong yun ang tama. Pilit ko siyang kinilimutan kahit mahirap. Tapos dumating ka para ipaalala siya sa akin. Lihim na nakaramdam ng saya si Al dahil tamang kakambal niya na siya ang gusto ng dalaga at hindi si Matt. Paano magpahinga ka na? Inaantok na rin ako eh. Ika ng binata at nanggigil sa nakaawang na labi ng dalaga. Kung di lang nagkukubli siyang halikan niya ang dalaga eh. Ngunit naghintay siya ng tamang panahon na ipakilala ang sarili sa babaeng minamahal. Gusto niya iparamdam dito na ang Al na naiwan sa Pilipinas. Buwan ang lumipas, lalong malapit sa isa't isa si Maggie at Al. Ngunit di pa rin niya ipinagtatapat ang totoo. Hahayaan niyang tadhana ang magbunyag ng katotohanan dahil masaya siya kasama ang dalaga bilang isa siyang taxi driver, hindi bilang Al. Bok, hindi ka ba natatakot na mangyari ko sakaling malaman yung totoo? Baka lumayo siya sa'yo. Sasabihin ko rin pero hindi pa sa ngayon. At bakit naman? Nagbanta kasi ang nobyo niya. Yan ang babantayin ko dahil ang doktor na yon. Doktor na nagbebenta ng mahahalagang bahagi ng katawan ng tao. Ano? Yes, Bok. Yun ang dahilan kung ba't mas gustuhin ko magtago muna. Dahil kasabay na nalaman kong mahal niya ako, dumating sa akin ang report tungkol sa ginagawa ni Oliver. Iligtas ko si Maggie, Bok. Akala ko ba si Maggie lang kailangan mo dito? Oo, pero delikado siya kung sakali. Lihim na nag-imbestiga si Al habang ginagampanan ng pagiging driver ni Maggie. Sa tulong ng mga kaibigan niya na alam niyang mapalayo sa kabahamakan ng dalaga, kaya't lalo siyang dumikit dito. Samantala si Oliver galit na galit dahil tuloy na nakipaghiwalay si Maggie sa kanya dahil sa taxi driver na nakilala nito. Dok, akala ko ba forever mo na si Doktora Son? Ano nangyari? May asungot eh. Isang hampas lupang naligaw dito sa US?
Biglang napatawa ang tauhan ni Oliver dahil hindi niya akalain. Nasa sobrang babaero nito ay natablan pagdating kay Maggie, kaya nagbuo ng planang binata para muling makuha ng dalaga na maging katuwang niya sa negosyo. Kailangan niya si Maggie dahil di hamak na magaling ito kaysa sa kanya at malaking maitulong ng dalaga sa pag-unlad niya dahil hawak ito ang mga bata. Demanding ang internal organs sa mga bata sa US kaya kailangan niyang dalaga. Bruce, ihanda mo mga tauhan. Gusto ko bukas na bukas dalhin niyo si Maggie sa harapan ko. Kung kinakailangan patayin ang asungot na nakabuntot sa kanya, gawin ninyo. Utos ni Oliver na nagmamadali para imit ang client niya. Kinalimutan niya muna si Maggie dahil malaking halaga ang transaction niya. Paano? Susunduin na kita mamaya? Tanong ni Al. Sa dalaga, nakakababa pa lamang. At dahil malapit na magkaibigan ng dalaga, inigihan ni Al ang trabaho. Paalis na siya ng ospital na may nakita siyang mga armadong tao na pumasok ng ospital. Kaya hinahinala ang mga kilos ito kaya't sumunod na si Al dahil iba ang nararamdaman niya. For God's sake! Agad tumakbo si Al sa loob ng ospital gamit ang hagdan para umunahan ng mga lalaki na alam niyang si Maggie ang kukunin nila. Di niya na binilang takbo niyang hagdan na nakarating sa 3rd floor. Agad nang dumiretso siya sa nurse station. Kabayan, di doktora, saan ba pumasok na? Sir, nagbihis lang yon. Ano meron? Tanong ng mga nurse na nataranta sa ikinilos ng binata. Lalo siya naguluhan na may mga armadong lalaki na lumabas buhat sa elevator at hinahanap si Maggie. Samantala, kahuhubad lang ng damit ni Maggie nang dumating si Al. Napasigaw ang dalaga na lakabra lang siya, ngunit agad na niyakap siya ni Al at tinakpan ang bibig niya para di makasigaw na may tumadyak sa pintuan na kinagurat ng dalawa, kaya't lalong humigpit ang yakap ni Al sa dalaga para iparamdam na nasa mabuting kamay siya. Dahil sa yakap ni Al kay Maggie, ramdam na ramdam ni Maggie ang init ng katawan ng binata. Dahil nagkadikit ang kanilang balat at tanging baralang ang suot niya pang itaas dahil bigla siyang hinila ng binata. Biglang nawala ang puso't isipan ng dalaga dahil sa kakaibang nararamdaman, lalo na maramdaman niyang humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Al. Naalala niyang yakap ni Al na nasa bundok pa sila. Yakap na kakaiba. Panginoon, bakit ganito siya ba si Al? Bakit ang dami na lang pagkakahawig? Pinaglalaroan ba ako na nararamdaman ko? Pero bakit umiba ang mukha niya? Dahil ba sa mahabang buhok at bigote? Pagsusumamo ng dalaga, dahil alam niya hindi nagsisinungaling ang puso niya. Humupa ang init ng katawan niya nang pinakawalan siya ng binata. Lumabas na ang armadong tao. Agad kinuha ni Al ang damit na pampalit ng dalaga. Nalatakot siya na hindi niya makontrol ng sarili dahil sa kalagayan nito. Agad siyang tumalikod at hinupa ang init na nararamdaman. God, ilayo ninyo ako sa tukso. Linisin niyo po ang isipan ko, baka ma-rape ako nang wala sa oras na magandang dilag na to. June? Tawag ni Maggie kay Al dahil yun ang pinakilala niya sa dalaga. Nakabihis ka na ba? Natakot ako baka ma-rape kita eh. Baka naman makasuhan ako nang wala sa oras. At sino ba nagsabi na pati sa private office ko papasukin mo ko? Sino ba yung mga lalaki na yon? Umupo si Al sa harapan ni Maggie at tinitigan niya ang dalaga. Natitig sa kanya. Al Mendoza? Al ka dyan. Mahal na mahal mo siguro yung lalaki na yun eh. Na-picture out mo sa akin? Paano kasi magkahiwag kayo? Sa mata, sa boses at sa kilos, magkaiba nga lang the way ng pananamit ninyo. So yun lang? Pananamit? Bakit? Paano ba manamit si man of your life? Napabugan ng hangin si Maggie dahil di siya nagkamali ng kaharap niyang lalaking mahal niya. Si Al kasi madalas naka-uniforme yun. Malinis tingnan dahil palaging bagong gupit. Palagi malinis ang mukha dahil walang bigote. Pwede bang mag-request? Pag-iisipan ko. Kailan ko malalamang tatanggapin mong request ko? Pag-invite mo ako ng dinner sa bahay mo. Tuso ka. Siya nga pala, sinong mga yon? Anong kailangan nila sa akin? Tumayo si Al at iniisip ko nakakabuting sabihin niya ang pakay na mga armadong lalaki sa kanya. May tiwala siya sa dalaga at kaya nitong protekta ng sarili dahil sa itong pakawala na nagbabagong buhay. June, ano ba? Nahihilo na ako sa'yo. Maupo ka nga. Ika ng dalaga, tinignan ng oras. Gaano mo kakilala ang nobyo mo? Ilang taon na kayo? May alam ka ba sa mga ginagawa niya pagkatapos ng trabaho ninyo? Natulala si Maggie at parang investigador kung magtanong ang binata. Nagtaka siya dahil halatang malalim ang pinag-aralan nito. Naalata niya sa kilos ang binata. Pwede ba mamaya ko na sabihin sa'yo? Oras na kami mag-iikot eh. Tangulang sinagot ng binata at paglabas niya sa opisina ni Maggie, dumiretso ito sa CCTV room ng ospital.
Ipinakita niya ang license request niya mula sa general niyang kaibigan na tumulong sa kanya para imbestigahan si Oliver. Ilang oras lang tiningnan ni Al ang CCTV at humingi siya ng files para pag-aralan ang mga taong nanlumusob sa ospital. Pagaling niya sa ospital, dumiretso siya sa kampo kung saan nandoon ang mga kaibigang military. Agad niyang pinakita ang mga kuha niyang files at pinag-aralan ng mabuti ang mukha ng mga armadong tao. General Mendoza, tamang hinala mo. Wanted ang mga tao na yon at sa tingin ko may koneksyon naman kay Oliver, ang doktor na pinaghihinalaan mong may kinalaman sa pagbibenta ng internal organs. So you mean, ipapakidnap niya si Dr. San dahil magagamit siya sa negosyo niya, which is demanding ang internal organ nila sa market? You got the point, General. Isang dalumahasang doktor si Maggie San at hawak niya mga bata. Jesus Christ! Gagawin niya palang killer si Maggie. Kung ganon, hindi niya mahal si Maggie kundi kailangan niya ito para mapakinabangan niya. Galit na ika ni Al at pinag-aralan na mabuti ang plano ng pagsagip kay Maggie mula sa kamay ng dating nobyo. Dahil naka-on leave siya, pinaubayan niya sa alagad ng batas ang natuklasan, pero naging alerto siya sa pagbabantay kay Maggie dahil nasa peligro ito. Hating gabi nang bumalik siya sa ospital, tahimik ang paligid. Nakiramdam siya sa mga taong dumaraan. Buhat sa di kalayuan, nakita niya si Maggie kakalabas na nakita niyang lumapit dito si Oliver. Umakit ang dugo sa ulo niya. Akma siyang bababa na makita niyang hinila nito si Maggie kaya nagmandali siyang bumaba. Ano ba, Oliver? Bitawan mo ako baka hindi kita matansya. Sigaw ni Maggie at nagpupumiglas sa mga kamay ni Oliver. Nang di siya binitawan, napilitan siyang ipagtanggol ang sarili. Kinuha niya ang kamay ng nobyo at tinuhod to sa ari na muntik nang tumirik ang mata ng binata sa sakit. Hawak itong hinaharap at sigaw na tinatawag si Maggie tumakbo papalayo. Good job, Maggie. Ewan ko lang kung di na ipisa ang kaligayahan niya sa ginawa mo. Ika ni Al at pumalakpak na makita niyang galit na galit ang nobyo ng dalaga. Binuksan niya ang pinto ng taxi at agad pinaharurot para makalayo sa ospital. Sa tingin mo, Maggie, magkakaanak pa yun sa lakas ng pagkakatuhod mo sa manok niya? Pakialam ko sa kanya kung magkaanak siya o hindi. Wala na kami, gawin niya ng gusto niya. Nagdiwang ang puso ni Al sa narinig dahil malaya na si Maggie. Ngunit pinag-alala niya na baka di ito tuloy ang lubayan ni Oliver at ipaglaban ito ang pagmamahal niya sa dalaga. Samantala si Maggie gulong-gulo dahil sa kilos ni Oliver. Naisip niya mukhang adik ang binata at pinagtataka niya ba't gano'n na lang ginawa sa kanya. Ang lalim ng iniisip mo, si love of your life ba? Nagtaka lang ako. Dati kasi di naman ganun yun eh. Halos di ngayon makabasag pinggan. Yan na mahirap. Ang taong tahimik may bulok na nakatago. Umusbong na kaya umalingasaw na, ingat ka. At baka pati ikaw makaamoy sa bulok na yon. Napatingin si Maggie sa katabi. May malalim itong tinutumbok. May gusto ay parating sa kanyang binata at pilit binabasa sa mukha nito. Inis siya dahil tuwing tititigan niya ang binata, nakikita niya si Al. Sandali lang, may kukunin ako sa kaibigan ko sa kanilang sasakyan. Nagmadaling bababa si Al. Naiwan niya ang cellphone sa kotse na may biglang tumawag dito. Nanlaki ang mata ni Maggie na makita niyang nakarehistro ang pangalan ni Kiara Katindig. Kaya lalo lumakas ang kutob niya na si Al at si June ang nagpanggap na driver ay iisa. Pagpasok ni Al sa sasakyan, nakita niya nakasimangot si Maggie. Hindi umiimik at titig na titig sa binata. Seryoso mukha. Kapwa sila walang imik habang nasa biyahe nang muling nagring ang cellphone niya. Nakita niya si Lily ang tumatawag. Hello my friend, kamusta na? Napatawag ka? Ika ni Al sa kapatid na kinagulat ni Kiara dahil gano'n na lang ang turing sa kanya ng kakambal. Kuya, ano nangyari? Bakit bigla naging kaibigan mo ko? Nahirapan si Liling sakyan ng kalokohan ng kapatid. Pero naisip niya baka nagpapanggap to sa harap ni Maggie, kaya gano'n ang mga sinasabi. Pagkatapos sila mag-usap, agad tinanong ni Maggie ang binata. Kilala mo si General Kiara Katindig? Anong alam mo sa mga Mendoza? Ops, isa-isa lang. Grabe ka naman kung makatanong eh. Daig mo pa ang mga reporter. Nakakapagtaka lang kasi. Ang dami mong hawig kay Al tapos ngayon, katawagan mo pa ang kambal niya. So kung ikaw, ano kung iisipin mo? Bigla na tahimik ang binata. Alam niya na iinis na ang dalaga ngunit hindi niya pinansin. Ni hindi niya to ninakawan ng tingin tulad na madalas niyang ginagawa. Natatahimik dahil tama ako, di ba? Pag sinabi kong kaibigan ko sa General Katindig, dahil lulubayan mo na ako? Kakalimutan mo na si Al Mendoza? Hindi. Dahil tuwing makikita kita, lalo siyang sumisiksik sa isipan ko. Lalong bumabalik sa isip ko, ang torpe na yun.
ang torpe na yon. At ini-imagine ko kung mag-aahit ka, magpagupit ka, masasabi ko na ikaw nga si Al. Paano ka nakakasigurado? Tinuro ni Maggie ang puso niya. Dahil kahit na may mahal na itong iba, si Al pa rin ang laman ng puso niya. Tuluyan na natahimik si Al. Hanggang makarating sila ng bahay ng dalaga at nagbadaling bumaba si Maggie dahil ayaw niya makita siya ng binata na umiiyak. Sinundan ng tingin ni Al ang dalaga hanggang makapasok to ng bahay. Malakas ang sigaw ni Maggie na tumakbo pabalik sa sasakyan at agad bumaba si Al na nakita ang dalaga. Dalawang kamay at itong niyakap at pinakalma. Agad niyang tinignan ng bakuran ng bahay ng dalaga at di na siya nagulat pa sa nakita. Maggie naman, warning pa lang ang mga dugo niyan. Sa ulitin kasi, huwag kang magpapadala sa malaanghel na mukha dahil yun nakamamatay. Kahit sana pangit, basta maligaya ka. Kasalanan ito ni Tito Al. Napalingon ang binata nang marinig niya ang pangalan na sinasabi ni Maggie. Dahil sa katorpehan niya, nagmahal ng iba ang dalaga, ngunit minalas ito. At bakit mo naman sinisisi ang taong nananahimik? Dahil hindi na sana ako nagmahal kung pinakita niya sa akin na mahalaga ako sa kanya. Hindi dahil sa katorpehan niya. Sana naamin niya na mahal niya na ako. Drama lang yan. Halika sa loob. Baka atay na naman na makita natin. Dahil sa narinig na konsensya si Al, hindi niya akalain na gano'n ang mangyayari sa dalaga. Ngunit babawi siya. Ang ilayo to sa peligro na nagbabanta sa kanya. Huwag ka magkakamaling galawin si Maggie. Kanong hilaw, dahil paglalaban ko siya ng patayan. Hindi mo siya mahabagamit sa kaibangan mo. Ika ng binata na nakita ang sulat para sa dalaga. Siya ang unang pumasok kaya siya ang unang nakakita. Tinago niya to sa dalaga para hindi na mag-alala pa. Dahil malalim ang gabi, pinasya ni Al na sa bahay ni Maggie matulog para mabantayan ang dalaga. Alam niya, babalik ka may mga gawang kumalat ng dugo sa pintuan kaya hindi siya natulog kagabi. Bakit ka pagising? Tanong ni Al sa dalaga na makita na bumaba ito at may bitbit itong kape. Lalo itong namumukadkad sa suot nitong maiksing short at walang manggas na blouse. Napako pa ang tingin niya sa magandang dalaga at napangiti ito. Bakit, June? Wala lang, may naalala lang ako. Kaya napangiti ako ng gusto. Alam mo, pwede mong i-share yan sa akin. Magkaibigan naman tayo, diba? Ika nga ng dalaga at tumupo sa harap ng binata. Minasahe ang balikat. Nakakagaan niya ang loob ang binata sa hindi malamang dahilan. Habang nag-uusap may nakita itong red envelope. Di nag-aksay ng oras agad itong binuksan. Nagulat pa siya sa nakita. Si Oliver? Yes, isa siyang doktor, wakwak. Siya ang doktor sa likod ng mga sindikato na nangunguha ng mga bata dahil binibenta nila ang mga organs ito na mapapakinabangan. Jesus Christ! Bakit ba ako nagmahal ng isang kriminal? Hindi alam ni Maggie ang mararamdaman para sa dating nobyo. Di makakilos ang dalaga sa shock na nalaman at naalala niyang may isang bulgar sa ospital kusan madalas na nagtatambay si Oliver. June, samahan mo ako, please. Nagmamadaling niyaya ni Maggie sa binata. Di na to nagulat kaya't sumama ito pabalik sa ospital. Ngunit nag-ingat sila dahil duty si Oliver. Anong ginagawa natin dito? Ito ang likod ng ospital at madalas dito si Oliver. Ang sabi niya dito daw uminilab niya pero lalo siyang makapag-aral ng mabuti at tirentahan niya ito dahil ang sabi niya may mahalagang gamit siya dito. Nakaka-access ka ba dito? Lock by pin code ang pinto. Talagang secured ang area. Susubukan ko kung hindi pa siya nagpapalit ng code. Isang beses na ako nakapasok dito nang ginagawa pa lang ang pintuan na to. Agad tumabi si Al habang binubuksan ni Maggie ang pinto. Siya ang tumingin sa labas, baka may parating. Psst! Agad na lumingon si Al at nakita niya, bumukas ang pinto kaya agad siyang tumakbo papasok. Agad na inabutan siya ng mask dahil sa sobrang amoy ng gamot na nakakahilo. Inikot nila ang lugar. Sweet Jesus! Mga puso ng mga bata at kidney. Saan to nang galing? Gulat na nasambit ni Maggie. Napaluha siya na nakita ang pusong tumitibok pa ang mga ito sa tulo ng mga aparatos at mga gamot. Napakasama niya. Galit na ika ni Maggie at kinuha niya isang bakal. Akmang babasagin na naman ng lam na may narinig si Al na paparating. Kailangan natin magtago. Darating siya at sa tingin ko may kasama. Agad na nagtago ang dalawa ngunit makikiramdam sila at nakinig sa usapan ng dalawang lalaki na tila tumatawad sa presyo sa isang puso ng bata.
dahil kamay kamahalan kaya't sandali silang naupo at pinag-usapan nila ang halaga. Nakita ni Maggie na inabot na matandang lalaki ang check at medical history ng pasyente. Nagkasundo na sila sa presyo. No! Gagawa ko ng paraan na makuha ko mga ito. Ibibigay ko sa donors bank na papakinabangan ng ibang tao. Galit na sabi ni Maggie nang bigla siya nakaramdam ng pangati ng ilong dahil sa matapang na gamot. Hindi niya napigilan at napahatsing siya. Ngunit mahina lamang at kapwa sila kinabahan na nakita nitong lumingon si Oliver sa direksyon nila. Lalo siyang kinabahan tumayo ang binata at lumakad pabalapit sa kanila. Halos ilang segundo na di humihinga ang dalawa pag nakita nilang papalapit sa kanila si Oliver. Kapwa sila pumikot at naghintay na susunod na mangyayari. Doktor, anong kailangan mo? Kukuha ng lab test ang anak ko? Tanong ng isang kliyente na nagbigay ng bayad nagpa-preserve ng organs para sa anak niya. Bigla nalimutan ni Oliver ang nakita niya at bumalik to sa kausap kung saan nagpaalam ng umalis. Sige po, bukas dala niyo na lang dito ang anak ninyo para ma-check ko at pakiusap po sana manatili itong lihim. Bakit, Dok? Illegal ba ang ginagawa mo? Bigla itong namutla sa mistulang papel ang hawak ni Oliver sa tanong ng kliyente niya. Kitang-kita ni Al kung paano itong nabigla. June, nasa na sila? Nasa labas na at sigurado nang babalik din sa ospital dahil may tawag siya. Ika nga ng binata at agad siyang lumabas sa tiningnan ng paligid. Di na rin nag-aksaya ng oras si Maggie. Agad siya kumuha ng isang malaking container para lagyan ng mga organs at dalhin niya sa organ donor bank. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Doc? Sigurado ka hantingin ka na nobyo mo? Nobyo? Noon, oo, nobyo ko siya at tumaasa ako na magkakaayos kami pero sa natuklasan ko, mas mabuti pang mag-isa na lang ako. Ouch! Ang sakit nun ah. Biglang nalungkot na ika ni Al dahil umaasa pa palang dalaga kay Oliver. Biglang umusbong ang galit sa puso ni Al at tahimik itong tinulungan si Maggie sa ginagawa niya. Hanggang makalabas sila ng laboratory ni Oliver, tangay ang mga tinago para sa negosyo nito. Dinaan nila ang laman ng container sa dapat kalalagyan nito. Kapwa sila tahimik at dinamdam ni Al ang sinabi ni Maggie. June, what's wrong? Tanong ni Maggie at napapitlag ang binatang naramdaman niya ang kamay ng dalaga na humawak sa braso niya. Gusto niya itong yakapin dahil sa alam niyang nag-alala to sa mga sunod pang mangyari. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi ka ba natatakot sa bahay mo? Takot? Kanino? Kay Oliver. Baka ngayon siguro nagwala na yon dahil sinimot mong laman ng lab niya. He's doing wrong. Itatama ko lang. Wala siyang karapatan para bawian ang buhay ng mga pasyente niya. Hindi siya Diyos para gawin ang bagay na Diyos nang lumikha. Hindi kaya kasabot niya sa ginagawa niya? What? Hinuhusgahan mo ba ako? Biglang napataas ang boses ng dalaga dahil sa tanong ni Al. Nabigla din nga ang binata kaya napahinto ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Nagtatanong lang ako, dahil alam mo ba na madadamay ka sa investigasyon ko sakali? Biglang napalingon ang dalaga at masakit niyang tinignan si Al. Bigla rin bumilis ang tibok ng puso ng binata habang sinilubaw mga tingin ni Maggie. Paano mo alam ang mga bagay na to? Driver ka lang, diba? Pero ang kinikilos mo'y taong may pinag-aralan at maraming alam. Pagdating sa mga kaso, sino ka ba talaga? Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Bakit mo ginugulong isip ko? Galit na tanong ng dalaga. Di na umimik si Al. Muli niyang binuhay ang sasakyan at namagitan na mahabang katahimikan hanggang sa makarating sila sa bahay ni Maggie. Kung kailangan mo ng tulong ko, tawagan mo na lamang ako, pero mag-iingat ka. Salamat sa concern. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Pamamahay ko to kaya wala kang ikatatakot. Napangiti si Al sa sinabi ng dalaga dahil lumalabas ang tapang nito. Kaya lalo niyang minahal to dahil kakaiba ang makilala niyang babae. Smile means, bakit may batas na bawal ngumiti? Oo, ayon sa batas ko, ang ngumiting walang dahilan, may kaparusahan. Huwag kang umuwi hanggat di mo sinasabi sa akin ng dahilan kung ba't kang ngumiti. Natulala ang binata sa sinabi ni Maggie. Seryoso ito lalo nang ilock ang pintuan at kinuha ang susi. Napaupo ang binata sa sofa habang nakatingin sa dalaga, napaakyat at tangay ang susi. Kukuha lang ako ng damit mo kung gusto mo magkape. Feel at home, June? It's an honor for me na makatulog sa bahay ng kasing ganda mo. May sinabi ka? Wala, sabi ko magkakape ako. Napailing ang binata dahil narinig ng dalaga ang sinabi niya. Makailang beses niyang tinignan ang loob ng bahay dahil kailangan niyang i-secure ang kaligtasan ni Maggie. Habang wala sa tabi niya, na mula sa binata nakita niyang may itim na sasakyan sa labas ng bahay.
May magmamanman sa labas. Bulong ni Maggie nang makababa siya dahil nakita niya rin mula sa kwarto niya. Saan ang main switch dito? Agad na pinatay ni Maggie ang ilaw sa loob at labas ng bahay nang kapwa sila nagmatsyag sa kilong ng mga tao sa labas. June? Tawag na dalaga na nakita niyang may baril ang binata. Lalo lumakas ang kutob niya ngunit hinayaan niya muna at nag-focus siya sa labas ng bahay. Samantala halos sirain ni Oliver ang lab nang walang natira sa isa mga organs sa pinaghirapan niyang kunin. Biglang pumasok sa isip niya si Maggie dahil alam nito ang pin code ng pinto. Maggie, naghahanap ka ng sakit? Mahal kita pero nakikialam ka. Galit na sigaw ni Oliver at dumiretso sa garahe. Agad pinatakbo ang sasakyan nang dumating sa bahay ni Maggie. Kinalampag nito ang gate na kinagulat ng mga tauhan niya. Ano nangyari? Galit si Bossing. Maggie, lumabas ka dyan. Mag-usap tayo. Mag-ieskandalo ako dito kapag ayaw mong lumabas. Sigaw ni Oliver na halos maputulan ng ugat sa leeg. Gulat ang dalawa na kanina pang nagmamatsyag na biglang may natinig silang tumalon sa bubong ng bahay. Magtago ka dyan. Kung kinakailangan mong iligtas sa sarili mo, gawin mo, Maggie. Ako lang bahala sa bubong. Tawagin mong guard sa village na to. Agad na umakyat si Al. Kahit madilim, kita niya ang mga lalaking nakatalon sa mataas na pader. Kinuha niya ang tubo na kasing laki ng braso niya at inisa-isa ang mga kalaban. Dahil sanay siya sa dilim, madali sa kanya mapabagsak ang mga kalaban gamit ang tubo. Mga hinayu pa kayo? Pinagod ninyo ko, wala naman kayong lakas. Ika ng binata at tinali isa-isa ang mga lalaki. Samantala si Oliver, napagod na sa pagwawala. Bumalik to sa loob ng sasakyan at biglang uminit ang ulo nang makita siya na lumabas mula sa bahay ni Maggie. Hayop ka? Nandahil sa'yo nasira ang plano ko. Nandahil sa'yo na wala sa buhay ko si Maggie. Sigaw ni Oliver at sinugod si Al na biglang nagulat dahil sa pagsulpot niya. Bigla ito nawalan ng malay nang natamaan ng bagay na pinalo sa kanya ni Oliver na tumama sa sentido niya. Mula sa kanilalagan ni Maggie, kitang-kita niya ang pagsak ni Al dahil binundol ang puso niya sa kaba sa di maintindihang dahilan. Awang-awa siya sa binata at naghanap siya ng paraan para matulungan to nang biglang may kumalampag sa labas ng kwarto na pinagtaguan niya. Biglang nakaramdam ng kakaibang takot si Maggie nang naramdaman niyang may mga paang papalapit sa kanya. Ilang minuto siyang di humihinga para di makita ng kusino ang pangahas na pumasok sa bahay niya. Nang tumapat sa pinagtaguan niyang isang anino na sa tingin niya, anino ni Satanas, agad siyang lumabas at di na hinintay na mahawakan siya nito, nang biglang hinablot siya ng patalim na hawak ng nobyo. Napasigaw siya sa sakit. Nilingon niya ito sabay flying kick na ikinagulat ng binata dahil sa tagal nilang magkasama, ngayon niya lang nalaman na magaling sa martial arts ang nobya. Wow, is that you, baby? Ika ni Oliver, hindi pinahalatang nagulat. Dahan-dahan tong bumangon ngulit agad na ang matake si Maggie na kinagulat ni Oliver nang muli siyang pinabagsak nito. Tumayo ka, Oliver. Matagal mo na pala ako niloloko. Ang akala ko santo ka. Yun pala kung gaano ka kaamo. Amo ka mo ganun din kabantot ang pagkatao mo. Idadami mo pa ako sa kayupan mo? Maggie naman. Parang wala tayong pinagsamahan yan. Alam mo bang masasangkot ka rin sa investigasyon dahil alam ng lahat nobya kita? Wala kang takas. Wala akong kasalanan, kaya akong patunayan yan. Dahil kahit ako walang alam sa ginagawa mo. Ginawa mo akong tanga sa tuwing nalulungkot ka? Pag namamatay ang mga pasyente mo, yun pala kunwari lang? Alam mo, Maggie, kung di mo sana nakilala ang hampas lupang taxi driver na yon, sana hindi tayo magkakaganito. Huwag mo siyang maliitin. Dahil isa siya sa nagmalasakit sa akin at naghayag ng katotohanan para malaman ang itim mong plano. Demonyo ka? Minahal kita. Niloko mo ko. Biglang sumiklab ang init sa tenga ni Oliver nang narinig niyang kinampihan ni Maggie ang kaaway niya. Kaya hindi niya na nakontrol ang sarili. Inatake niyang dalaga ngunit hindi niya na ito natatamaan dahil sa bilis ng galaw ng dalaga. Humingi siya ng backup sa mga tauhan niya at pinagtulungan sila. Si Maggie na na-corner nila sa tabi nila. Pinasok nila si Maggie sa sako sa mga tauhan niya. Pinagtulungan nila si Maggie na corner. Samantala nakaramdam naman ng pananakit ng ulo si Al. Agad tong bumangon na may marinig siyang sasakyan na umalis. Maggie! Maggie! Sigaw ng binata na hindi niya nakitang dalaga sa pamamahay nito. Hello, guard. Huwag mong palalabasan ng tatlong sasakyan na itim. Tangay nila si Dr. San. Natulala ang tatlong guard na nasa gate. Sinundan ng tingin ang kalalabas lang na sasakyan. Sir, kalalabas lang siguro nasa highway na sila. Paspas ang takbo, sir. Ano nangyayari? Ano? Ba't basta-basta kayo nagpapapasok ng mga tao na hindi ninyo kilala? Nasa kapamakan si Doktora?
Hindi na hinintay ni Al ang sagot ng mga guard. Agad siyang tumakbo ng taxi niya, nagbabaka sakaling maabutan niya ang mga kaaway. Tinawagan din ang kaibigan at agad tong rumisponde. Boss, checkpoint. Paano tayo makakalabas nito? Sigurado sarado ng daanan. Wala akong pakialam. Basta maghanap ka ng daan para makalabas dito. Sandaling nag-isip ang driver na sinasakyan ni Oliver at pinagplanuhan nila ang para makalabas. Mga ulol. Ang akala ng mga to magpapahuli tayo ng buhay? Sigawan ng mga tauhan ni Oliver na nakalagpas sila sa checkpoint. Kailangan nila mailabas sa San Francisco si Maggie dahil pinaghahanap to ng mga polis. Samantala si Maggie nagising halos hindi makakilos, habol ang hininga. Pakiramdam niya'y nasa loob siya ng isang bagay na walang espasyo. Napasigaw siya ng pagdilat ng mata, nasa loob siya ng sako, sa loob ng compartment ng sasakyan. Hayop ka, Oliver! Palabasin mo ko dito! Sigaw ni Maggie pero walang makakarinig sa kanya dahil tumatakbo ang sasakyan. Umiinom ang grupo kaya hindi siya narinig ng mga ito. Halos pinanghinaan ng loob si Maggie. Di niya alam sinong tatawagin niya. Al! Saklolo! San ka man ngayon, sana narito ka para ligtas ako sa kamay ng demonyo. Naiiyak na tawag ni Maggie kay Al. Dahil tuwing may problema ito, si Al ang laging tinatawag niya kahit na magkalayo sila. Samantala, halos binundol ng kaba si Al. Agad niya naisip si Maggie. Natakot sa maaaring gawin ni Oliver sa dalaga ngayong hiwalay na ang mga ito. Para ito ng kailangan mo. Ayon dito nakalabas ang San Francisco ang grupo ni Oliver. Malamang tangay nito si Doktora. Napasabunot si Al. Sa sariling buhok, alam niya daraan siya sa butas ng karayom para mahanap si Maggie. General, alam ko naka-on leave ka pero kailangan ka ng kaibigan mo. Hanapin mo siya, sagot kita, Bok. Walang pagsidla ng tawa si Al sa narinig. Matagal niya nang hinintay na maging legal ang kanyang paghahanap kay Maggie. Bok, itong license ko. Hahawakan mo yan hanggat sa makabalik ako. Dadalhin ko sila sa harap mo. Yan ang magagaranti ako sa iyo, Bok. I trust you, General Mendoza. Maghihintay ako sa pagbabalik mo. Di na nag-aksaya ng panahon si Al. Agad niyang sinundan ng grupo ni Oliver. Alam niya, dinala nito si Maggie sa malayong safe house nila kung saan ginagawa ang illegal na operasyon ng mga bumibili ng organs kay Oliver. Wala kang hiya, Oliver. Sa likod ng mga nagawa mo sa'yo, nagawa mo pa ako ipahamak? Anong kasalanan ko sa'yo, ha? Gusto mo sabihin ko pang ginawa mo? Oo, dahil wala ako makitang rason kung ba't mamamatay tao ka. Ipaliwanag mo sa akin. Galit na tanong ni Maggie. Nagulat siya nang tumaan ang mukha niya na mag-asawang sampal ng dating nobyo. Tanga ka kasi, Doc. At kung hindi pumasok sa buhay natin ang paborito mong taxi driver, di sana tayo nagkahiwalay. Sa ngayon, kailangan mong pagbayaran ang ginawa mong kasalanan sa akin. Kasalanan? Kasalanan bang makipaghiwalay sa nobyo na walang tiwala sa'yo? Kasalanan bang makipaghiwalay sa isang kriminal? Salamat kay June dahil nahuli ako. Ang bulok mong pagkatao. Galit na sigaw ni Maggie at nagpupumiglas kay Oliver. Dahil nasasaktan to sa hawak sa mukha niya. Makinig ka. Gusto ko makipag-kooperasyon ka sa mga gagawin ko dahil pinakailaman mo ang lab ko. Kailangan mong pagtrabahuhan ang mga kasalanan mo. Galit na sigaw ng binata. Lalong piniga ang labi ng dalaga nang binitawan niya ito. Dinaraan siya ni Maggie. Bagay na lalo niyang kinagalit at takma itong hahawakang muli. Ngunit mabilis itong kumilos na kinagulat nilang lahat. Ilang tauhan ni Oliver ang sumugot ngunit nagpapatulog ito ni Maggie. At biglang natakot si Oliver nang siya na ang hinarap ng dalaga na puro ng galit ang mga mata nito. At umurong ang binata hanggang sa makorner siya ni Maggie na may nahawakan siyang injection hindi nakita ng dalaga ang hawak niya kaya agad tong umatake sa kanya. Nakakuha siya ng pagkakataong maiturok ang gamot kay Maggie at biglang nanghina ang dalaga. Unti-unti naramdaman ni Maggie ang panghihina dahil sa gamot at tinok ni Oliver sa balikat niya. Nakaramdam siya ng panlalabo ng mata at agad na bumagsak dahil umepekto na ang pampatulog na kumalat sa katawan niya. 1 dose lang palang katapat mo, Maggie. Sa pinakita mo sa akin, hindi ka lang pala isang magaling na doktor, kundi magaling ka rin na laban. Malihim na karami akong di alam tungkol sa iyo sa loob ng 4 na taon. Mapapailing na ika ni Oliver at tinaplos ang mukha ng nobya na malaanghel sa ganda. Agad niyang binuhat ito at ipinasok sa loob ng kwarto, kung saan walang gamit na makikita para makatakas. Hoy mga ongas, magsigising kayo. Kababaeng tao, hindi yun nakayanan? Sigaw ng binata, tinadyakan ng mga tauhan na kababangon lang. Hawak ang parte ng katawang natamaan ni Maggie. Boss, parang parak si Doktora eh.
doktora Dahil naka-training sa kampo sa galing niya. Pati ako nagulat, akala ko isang kiming babae siya. Yun pala, dinaig pa ako Mabutit may nahawakan akong pampatulog, kung wala, pinagpistahan na tayo ng media. Habang dinala ni Oliver si Maggie, hindi rin huminto si Al. Hinanap niyang grupo na kumuha kay Maggie para na rin siyang nasisiraan ng bait, ngunit hindi siya bumigay. Ginawa niyang lahat para matuntol ang dalaga. Sir, base sa nakuha naming video, may 2 sasakyan kami nakita tulad ng sinabi mo. Sana ito na nga dahil sa laki ng San Francisco mahihirapan ka. Salamat, sir. Tahimik na pinanonood ng binata ang video at natuwa ito. Tugma ang description ng plate number ng sasakyan sa nakita niya. This is it. So they stop in this area. Ibig sabihin dito lang sa paligid ang pinagdala nila sa biktima. Kailangan mo ng tulong, just let me know, General. Tatawag ako. Kaya ko to. Delikadong buhay niya ako sakaling makikialam pa kayo. Mas kampante akong kumilos mag-isa. Di na rin nag-aksaya ng oras si Al. Agad niya hinanap ang lugar at halos di na siya natutulog dahil ayaw nang malusutan siyang muli ng mga kalaban. Napahinto siya na may nakita siyang pamilya sa kanya na sasakyang nakaparada sa isang mall. Inabangan niya to hanggat sa may pumasok na tao sa sasakyan, kaya agad niya tong binuntutan at di siya nagpahalata. Samantala si Maggie, nagising sa hindi kalalang silid na puro kulay puti ang nasa paligid. Tingin niya sa isang bodega siya dahil wala namang bintana at nakalakang pintuan. Oliver, hayop ka? Pakawalan mo ako dito. Sigaw ni Maggie hanggang kinilabog niya ang pintuan. Pilitan na bumaba si basement si Oliver para patahimikin ang nobyang nagwawala. Kamusta, Maggie? Nakatulog ka ba ng maayos? Hayop ka kahit kailan, demonyo ka. Sigaw ni Maggie at niraan ng binata na ikinagulat dito. Tinakaya hawakan ng dalaga ngunit magaling itong umilag. Kaya lalong uminit ang ulo niya. Huwag mong piliting lalo kitang saktan, Maggie. Alam mong demonyo ako pero ni minsan di pa ako nakulong. Di tulad mo labas-pasok ka sa kulungan. Di na nagulat ang dalaga sa katotohanan. Di niya pinagkaila naging buhay niya sa nakaraan. Kaya dapat kang matakot sa akin dahil may mga bagay akong gagawin na hindi mo kaya. Biglang kinabahan ng binata sa sinabi ni Maggie, kaya nagmadali itong lumabas. Boss, ito na mga pinabili mo. Tingnan ninyo itong newspaper, nakalagay na si doktora dyan. Kailangan natin mag-ingat ng doble. Hayop ang taxi driver na to. Nagawa niyang i-report ang pagkawala ni Maggie? Galit na pinunit ni Oliver ang newspaper. Kinuha ang pinamili ng tauhan at nagmadaling bumalik sa basement kung saan naroon si Maggie na naghahanap ng madaraanan. Huwag mo nang tangkain pang lumabas dito dahil wala ka ng takas. Alam ko yon. Tsaka hinahanap ka na rin ng mga pulis dahil inireport ang taxi driver na kasama mo sa bahay. Si June? Yes, you're June. And loving ang hampas lupa na napagkamalan mong si Al Mendoza? Tahimik na tinignan ni Maggie ang hawak na newspaper. Natuwa siya dahil may nag-alala sa kanya at napabalikwa siya na makita, papalapit si Oliver sa kanya. Hanggang dyan ka lang. Huwag mong piliting masaktan kita dahil iba ako magalit, Oliver. Isa pa nandidiri ako sa'yo dahil kriminal ka. Ikaw, anong tawag sa'yo? Pumapatay ako ng taong makasalanan. Hindi ako pumapatay ng mga inosente katulad mo. Biglang nagulat ang binata na makita niya. Tumakbo ang dalaga at kumuha to ng lakas. Bigla niyang sinunggaban ng binata na hindi nakahanda kaya bumagsak ito. Nakakuha ng pagkakataon si Maggie na makalabas. Na makita niyang bumagsak si Oliver, tumakbo siya sa pinto ng kwarto. Sinara niya ito kaya't si Oliver nakulong. Sa laki ng bahay hindi niya na alam ang daan palabas, ngunit maingat niyang binaybay ang mga pasilyo. Amoy mga gamot? Ika ng dalaga at agad nagtago na may narinig na paparating. Kailangan niyang pasukin ang kwarto para malaman kung anong laman nito dahil nakita niyang 2 doktor galing doon. Operating room, kompleto sa gamit. Nagmadaling hinulughog ni Maggie ang kwarto. Nang hina siya, nakita niya nakaredy na ang gamit para sa 2 bata na nakatulog na sa stretcher. Ibig sabihin, hindi lang siya ang may gawa nito. May mga kasama pa siya mga doktor. Ika ng dalaga at nagmadaling ginising ang 2 bata na sa tingin niya nasa 7 or 10 taong gulang. Nagmadali siya habang nasa loob pa ng kwarto si Oliver. Wala nakakapansin sa pagkawala ng binata. Isa-isa niyang binuhat ang 2 bata para itago sa isang lugar na ligtas habang nakikipag-away siya sa masasamang tao. Samantala si Al nakapasok ng mansyon na wala nakakaalam. Agad niyang hinanap si Maggie habang busy pa ang mga guard. Maggie, nandito na ako. Sana walang mangyayari sa'yo masama dahil hindi ko mapapatawad ang doktor na yon. Kung sakali mang may masamang mangyayari sa'yo.
Ika ni Al sa sarili at dahan-dahan na nagbatsyag sa pangalawang palag ng mansyon na may naramdaman siyang mayapak na papalapit sa kinaroroonan niya. Agad niya niyakap ang dalaga na magkabanggaan sila. Sabay silang bumagsak na may lalaki nakakita sa kanila at pinatpotokan sila na kinagulat ng mga tauhan ni Oliver at isa-isang lumabas. Sa dami ng kalaban, nagpa siya ang dalawa na maghiwalay para harapin ang mga kalaban. Nagtaka si Maggie sa kinikilo sa June dahil sa seryoso ng mukha nito na halata niyang magaling ito sa pakikipag-away. Maggie, kilos na. May papaliwanag ako pagkatapos ito. Ika ni Al lalo naguluhan ng dalaga na kinabli niya dahil may paparating na kalaban. Kinontrol ni Maggie ang sarili, pinagtuunan ng pansin ng kalaban na malapit na sa kanya. Hindi niya naisip na isa siyang doktor. Muling bumalik ang dating Maggie, napakawala sa gubat. 3 sunod-sunod na kalaban ang pinabagsak niya at sinundan si Al sa loob kung saan maraming kalaban. Mula sa kinatatayuan niya kitang-kita na nakikipag-away si Al sa mga tauhan ni Oliver. Nakita niyang galaw ni Al sa kinatatayuan ni June, lalo na ang pagkasa ng baril. Siya nga kailanman di naging sinungaling ang puso ko. Ngunit bakit niya nagawang maglihim o itago ang sarili sa akin? Nasa malalim mapag-iisip ang dalaga nang bigla siyang nahawakan ng kalaban. Kaya napilitan siya na patikimin to ng manumanong laban. Ano ha, lalaban ka pa? Galit na sigaw ni Maggie at binunto ng galit sa kalaban nang biglang may humawak at tumila sa mahaba niyang buhok. Halos hindi siya nakahinga sa sobrang sakit kaya napasigaw-sigaw siya. Hayop ka, Oliver. Kahit kailan di ka marunong makipag-away ng patas. Kahit kailan duwag ka. Sigaw ni Maggie at bigla to tinapon ni Oliver sa harapan ni Al. Gulat siya na makitang namimilipit sa sakit ang dalaga. Halos tinurok ng karayom ang puso niya ng doble sa nakita. Agad niyang pinatayo ang dalaga. Hinarap niya si Oliver na nanggigigil. Kaya mo pa ba? Tangulang ang sinagot ni Maggie at agad niyang binuhat ng baril na nasa likod ni Al. Maggie, mag-ingat ka. Paalala ni Al sa dalaga at pinahid ng daliri niyang dugo sa labi ni Maggie. Napapikit ang dalaga na maramdaman niya ang ginawa ni Al. Pakiramdam niya ligtas siya sa piling ng binata. Unti-unti niyang naramdaman lumayo na ito, kaya kumilos na lang siya para tapusin ang laban. Binalikan niya ang 2 bata para ilabas to sa mansyon nang biglang bumukas ang pinto. Agad niyang pinaulanan ng bala ang 2 lalaki at bumagsak ito dilat ang mata. Samantala si Oliver pinilit makarating sa baba kung saan naroon ang malalaking klase ng baril. Di siya papahuli ng buhay at di siya makakapayag na may-ari kay Maggie bukod sa kanya. Tulad ni Al, ipaglalaban niya rin ang dalaga ng patayan dahil malaki na ang puhunan niya para mapasa kanya ang dalaga. Mas gugustuhin ko makitang patay ka na, Maggie, kaysa mapunta ka sa taxi driver na yon. Galit na ika ni Oliver at agad kinuhang malalaking baril at desperado na itong makita si Al at Maggie. Nagulat siya ng pag-apak sa hagdan, may laglag sa mula sa taas. Punyeta, may granada! Malakas ang sigaw ng binata at agad tumalon bago pa sumabog. Swerte mo kung buhay ka pang hayop kang doktor ka. Makita ko lang katawan mo, papatayin kita ng paulit-ulit para sa kabayaran ng kasalanan mo. Galit na iniwan ni Al ang lugar. Hinarap ang iba pang kalaban. Sa dami ng tauhan ni Oliver, hindi ito nauubos. Kaya lalo pa nilang nilakasan ng loob para maitama ang kamalian ni Oliver. Maggie, dapa! Sigaw ni Al na makita niyang 3 lalaking nasa likod ng dalaga, bit-bit ang 2 bata. Jesus Christ, munti ka na! Ika ng dalaga at agad tumayo at hinila ang bata na umiiyak na sa takot. Psst! Kids, quiet! Pakiusap ang dalaga sa 2 bata na may humawak sa balikat niya. Buhay ka pa, hayop ka? Galit na sinuntok ni Maggie ang mukha ni Oliver, nadugoan, pero nakangiti ito sa kanya. Naglalaway ng dugo ng mistulang vampira at humigpit ng hawak kay Maggie. Bitawan mo ko! Malakas sa sigaw ng dalaga at pinaunang binaba ang 2 bata habang nakikipag-away kay Oliver na walang balak bitawan siya. Minahal kita, Maggie, at hindi ako papayag na kukunin ka ng iba sa akin. Mas gugustuhin kong makitang patay ka na kaysa maging masaya ka pa sa piling taxi driver na yon. Gago ka? Minahal din kita pero sinayang mo. Naghangad ka ng sobra na hindi naman kailangan. Huwag mong isisi sa akin ang pagkakamali mo. Walang balak magpatalo si Maggie sa lakas ng dating nobe niya. Gumawa siya ng paraan para makawala ito sa mga kamay niya. Samantala si Al halos uminit na ang puno ng tenga na nakita niya. Hawak ni Oliver si Maggie kaya dali-dali itong sinugod ng binata na hindi nakapaghanda.
Alam mo, bakla lang ang pumapatol sa mga babae. Isa ka na doon. Galit na sigaw ni Al at diniin ang paa niya ang mukha ni Oliver sa sahig. Dali-daling bumaba si Maggie at hinanap ang dalawang bata. Wala siyang pakialam sa mga nakakasalubong niya. Come here, we need to go out. Tawag ni Maggie sa dalawang bata na tumatakbo at naghahanap ng mapagtataguan. Nagulat siya nang biglang may sumulpot at tatlong lalaki. Dapa! Sigaw ni Maggie at di niya alam kung naiintindihan ng dalawang bata dahil sumunod sa sinabi. Agad pinaputokan ng dalaga ang kalaban habang malakas na umiiyak ang dalawang bata. Awang-awa ang dalaga kaya't nahiyakap niya ang mga ito at napatumba niya ang kalaban. Naalala niya nung kabataan niya maagang namulat sa ingay ng baril sa paligid niya. Hindi niya maiwasang mapaiyak. Why are you crying? Tanong ng batang babae at pinahid ang mga luha sa mata ni Maggie. Napaupo na nakita niyang wala ng kalaban sa baba. Nothing, baby. Tara na, kailangan na ninyong umuwi. Sigurado ako na naghihintay ng mami ninyo. Ika ng dalaga at pinuhat ang mga bata. Hindi niya pa ininda ang sakit ng katawan. Nagmadaling lumabas ng bahay at nagpa siyang hintayin sa labas si Al. Habang lalakad siya palabas, may napulot siyang pitaka. Agad niya itong binuksan. Kay Alto talaga palang hindi ako niloloko ng puso ko. Kaya pala gano'n na lamang kagaan ang loob ko sa kanya. Ika ni Maggie at nakaramdam siya ng pagkainis sa binata. Nang nakita niyang pababa na ito, dali-dali siyang lumabas. Pero hindi naman gano'n kadali dahil sa dalawang bata. Maggie, bilisan ninyo! Sigaw ni Al at inalalayan ng tatlo na biglang sumalabong sa mansyon. Pero kapwa nakatalo ng dalawa kasama ng dalawang bata pagkalipas ng 5 minuto. Inalalayan ni Al ang dalagang makatayo. Awang-awa siya sa dalaga ngunit nagulat siya nang dumapo sa mukha niya ang kamay ni Maggie. Bakit, Maggie? Bakit kailangan mo pa akong lokohin, Al? Galit na tanong ni Maggie sa binata na binato sa harapan niya ang pitakang napulot niya. Magsinungaling ka pa, Al Mendoza? Dahil sa bigla hindi nakapagsalita si Al. Pinulot ang pitaka at nagsusumamong nakatitig sa dalaga na nagmamakaawang makinig muna sa paliwanag niya. Humugot ng malalim na hininga si Al bago hinarap si Maggie. Pilit siya nagpaliwanag ngunit saradong isipan ng dalaga dahil pakiramdam niya niloko siya ng 10 beses sa ginawa ni Al. Maggie, kaya ako lang naman ginawa ito dahil pagdating ko dito nalaman ko na may nobyo ka na. Ayoko namang makakaistorbo sa inyo lalo na makikita ko na sweet kayo. Kaya bumaba ang confidence ko sa sarili. Ganon. Kaya mo ako niloko? Ikaw na lalaki ka, ang laki ng kasalanan mo sa akin. Hindi ko alam kung paano kita patatawarin Just leave me alone. Al, kailangan ko muna mag-isip dahil baka makapagsalita ko ng di maganda. Nakakaya naman sa parents mo. Okay lang. Tatanggapin ko naman lahat ng sumbat mo. Kasalanan ko. Anong gusto mo? Bugbugin mo ko? Patayin mo ko? Ito ang gamitin mong baril ko. Ika nga ng binata at inabot sa kamay ng dalaga ang hawak na baril. Napalingon si Maggie at gusto niyang gawin ang niutos ng binata para makaganti. Gago ka ba? Gagawin mo pa akong kriminal? Hindi ba? Pinatay mo na nga ako? What do you mean? Ikaw kaya sa kalagayan ko, nag-effort ka papuntang US para makita ako. Tapos nabalitaan mo at nakita ng dalawang mata na may iba ng mahalang taong mahal mo. Ano mararamdaman mo? Huwag mong isisisi sa akin dahil ikaw may kasalanan. Torpe ka kasi. Torpe ka. Sigaw ni Maggie sa mukha ng binata at galit na pumasok sa kotse kung saan naroon ng mga bata. Napakamot ng buhok si Al. Kinausap ang mga pulis na nasa lugar na. Naghalo ang inis at galit na nasa puso ni Maggie. Na nagbigay nilang dalawang bata sa pulis, inulan sila ng statement. Nagulat silang pareho na makita nila si Oliver na sunog ang bilang katawan nito. It's not enough na kabayaran sa mga kasalanan mo. Sana nasunog na lang lahat ng katawan mo. Galit na wika ng binata habang nakatingin na binuhat ng mga medical assistant na palingon siya na makita niyang bumalik ng sasakyan si Maggie. Paano kaya ka magpapaliwanag dito? Ang gusto mo pwede nang sabitan ng hanger. Napakamot na sariling buhok ang binata. Pinasyang bumalik ng sasakyan. Napasimangot siya na nakita si Maggie na tinadsakan ng sasakyan. Manluloko. Duwag. Torpe. Galit na sigaw ng dalaga at inesmeran si Al na nakita niyang nasa likod nito. Nagmadali siyang sumakay na sasakyan at tinitigan ng dalaga. Buok narinig ko ng balita hanggang ngayon wala pa rin kupas ang tandem ninyong dalawa.
Tahimik lang binata at niyaya ang kaibigan na mag-beer house para makapag-relax. At sandaling makalimutan si Maggie. I smell something bad vibes, Bok. Hi, Bok. Samahan mo na lang ako para makalimot sandali. Buko ka na, no, June? Isipin mo na lang to ha, lahat ng bagay may hangganan. Di masama ko na buko ko ni Maggie. Nagpakarunod sa alak si Al hanggat di niya nakayanan pang umuwi. Kaya't si Bogart na nagatid sa kanya. Madaling araw, mula sa bintana ng kwarto ni Maggie tanaw niya ang magkaibigan kaya napailing siya. Hi Lord! Ba't kaya alak ang takbuhan ng mga lalaki tuwing may problema sila? Hindi ba nila alam na nakakasunog ng atay ang alak? Inis na isinara ni Maggie ang bintana at nagpahinga na. Dahil sa pagod agad na nakatulog ang dalaga. Kinabukasan tanghali na nagising si Al dahil sa sakit ng ulo niya. Napilitan siyang magbabad sa tubig. Sililip niya ang bahay ni Maggie, tiyak ng tulog pa rin ang dalaga. Pagkatapos niyang maligo, agad siyang pumunta ng barbershop at nagpugupit. Nagpaahit dahil hindi niya na kailangan pa magtago. Habang si Maggie naman, buong araw naglinis dahil sa mga kalat na iniwan ni Oliver. Pilit niyang tinaboy si Al sa puso't isipan niya para matapos ng ginagawa niya. Nang biglang may nag-doorbell at agad may tinakbo ang pintuan, nagulat siya sa nakita niya. Lihim siya napangiti nang kinuha niyang everlasting flower na naiwan sa pintuan ng bahay niya. Mula sa di kalayuan, nagdiwang ang puso ni Al. Nakita niya kinuha ni Maggie ang bulaklak na iniwan niya sa pintuan. Napangiti siya. Napaisip kung sino nag-iwan sa pintuan at napangiwi siya na maalala si Al at si June. Di lagay sa flower vase ang bulaklak na nagdagdag ng ganda sa araw niya. Pagkatapos niya magbihis, nagmadali siyang lumabas at muntik nang mapasigaw na makita ang taong nakatayo sa labas ng pinto. Good morning! Bati ni Al sa dalaga at nanlaki ang mata dahil kakaibang alang nakita niya. Halos hindi tumikom ang bibig sa bigla. Hey, sabi ko, good morning. Kanina good ang morning ko. Ngayon hindi na. Dahil sa kagapuhan ka, akin ka kaya ganon. Biglang huminto sa paglalakad ng dalaga at nilingon si Al. Alam mo Al, sa totoo lang nagulat ako sa iyo eh. Malayong-malayo ka sa Al na nakilala ko. Very charming ka, cute. Pero niloko mo ko kaya pasensyahan tayo. Maggie naman, sabihin mo sa akin, anong gagawin ko para mapatawad mo ko? Gusto mo ba lumuhod pa ako? Hay, narinig ko na yan. Kung okay lang sa'yo, maiwan na kita dahil marami pa akong gagawin. Agad tinalikuran ni Maggie ang binata dahil halos di siya nakahinga sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Natakot siyang muling bumigay at muling masaktan ni Al. Dok, kawawa naman si Pogi. Ang lupit niyo, Dok. Wala pa yan sa sakit na ginawa niya sa akin, Doc Francis. Tahimik na nagtrabaho si Maggie pagkatapos sa interview niya. Piniling kumain sa labas kaysa manatili sa ospital. Gusto niya makahinga kahit sandali. Samantala si Al, hinayaan niya munang lumamig ang ulo ng dalaga ngunit di niya ito pinakawalan. Lihim niyang sumaybaybay sa dalaga na hindi nito alam. Ilang linggo rin siyang nanahimik, bagay na pinagtataka ni Maggie dahil hindi niya na ito nakikita at palaging sarado ang bahay niya. Kinabahan ng husto si Maggie kaya nagpasya siya na pumunta ng bahay ni Al dala ang paborito nitong adobong baboy na may patatas at itlog. Nakasampung doorbell nang pero wala pa rin nagbubukas. Kusa na siyang pumasok na makitang bukas ang pintuan ng bahay. Dahan-dahang pumasok at namangha sa loob dahil nasa ayos ang lahat. Malamlam ang ilaw at tahimik. Di na siya nag-abala pang tawagin ng binata dahil galit siya dito. Pinatong sa mesang dalang ulam. Umakit sa taas para tingnan ng binata. San kayang gago na yun? Dito naman ang sasakyan. Pero bakit wala siya? Ika ng dalaga at pumasok ng kwarto ni Al. Naghalimuyak mula sa kandilang nakasindi. Biglang nakarinig ng lagastas ng tubig kaya agad tumakbo palabas nang biglang bumukas ang pintuan ng kubeta at lumabas si Al na nagulat sa nakita. Muntik niyang mabitawan ang tuwalya na nakatakip sa ilayong bahagi ng katawan dahil sa bigla. Ah, hawakan mo. Takpan mo ang katawan mo. Sigaw ni Maggie na nang laki ang mata at nakita niya ang mga abs ni Al na naglitawan at muntik nang mahubaran ng binata sa sobrang gulat sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba ayaw mong makita? Natatawang wika ni Al at nagsuot ng brief sa harapan ni Maggie. Walang hiyang taong to. Sinabing takpan ng katawan nagsuot pa ng brief. Sa harapan ni Maggie. Ines na wika ni Maggie at nagdabog palabas ng kwarto ni Al. Nakasimangot at hintay ang binata sa baba. Kinalma ang sarili para mabawas ang pamumula ng mukha niya sa harapan ng binata. Sa ulitin kasi kumatok ka muna. Baka mamaya makita mo may babae ako dito. Ano mali ko na may tao dito?
dahil di nakasindi ang ilaw ng bahay mo. Nag-alala ako dahil bukas ang pintuan kaya pumasok na ako. Anong atin? Napasyal ka? Wala, nagluto kasi ako eh. Dinalan kita ng ulam. Kako, baka hindi ka pa nakakain? Pwede bang magdamit ka? Papasukan ng hangin yung katawan mo. Napailing si Al at tinalikuran ng dalaga. Nagutom siya sa amoy ng adobo kaya agad siyang nagkain sa mesa. Dahil nakabili siya ng kanin kaya naupo siya kaagad at tinikman ng dala ng dalaga. Napatigil siya na nasahan niya ang adobo ni Maggie. Nag-usap pa kayo ni Mommy? Tanong ng binata bitbit ang plato at kanin sa sala dahil doon nakaupo ang dalaga. Paano mo alam na nag-usap kami ni tita? Alam mo Maggie, si Mommy lang ganito kasarap magluto ng adobo. Kinuha mong recipe niya, right? Tumayo ang dalaga. Tinignan ng mga larawang naka-frame. Natuwa siya sa pagkakita ng larawan ng triplets noon bago sila nagsama-sama. Kamusta si Matt? Pag-iiba ng dalaga sa usapan nila. Ayaw niyang isipin ng binatang pinatawad niya ito hanggat sa may natira pang galit sa puso niya. Okay naman si Matt, nagpatuloy sa pag-aaral niya at full support naman ng parents namin at si Kiara. Napakaswerte na magiging asawa ni Matt. Paano mo alam? Al Mendoza, nakalimutan mo ata. Sabay kami lumaki ng kambal mo, bata pa lang yon. Hulaan ko na maging magaling politiko yon. Di nga ako nang hula mo sa akin. Napangawi si Maggie na magkasalubong ang tingin nila ng binata tuwing nagkatitigan sila. Halos natutunaw ang puso niya at madalas niyang pagalitan ng sarili. Hoy, ang tanong ko, anong tingin mo sa akin? Yung totoo? Yes, ang totoo. Konsumisyon sa iyong maging asawa mo dahil matigas ang ulo mo. Napatawa ng malakas si Al sa sinabi ng dalaga dahil naamoy niya pa rin ang galit sa kanya. Ano naman nakakatawa doon? Napailing lang ang binata at tinapos ang pagkain niya. Hindi rin naman nagtagal si Maggie. Agad din tong umalis para makaiwas sa binata. Salamat sa adobo dahil kahit papaano, nabawasan ang pangamba ko na hindi ka papansinin. Para kang si Mommy. Pag alam niya na may iniisip ako, adobo lang ang katapat. Pambihira kang lalaki ka, ibang trip. Simula nang sinadya ni Maggie ang binata sa bahay nito, unti-unti na naging magkaibigan ng dalawa at yan ang pinanghawakan ni Al. Ang maging mabuti silang magkaibigan. Buwan ang lumipas, nagpatuloy sa trabaho si Maggie at kailangan bumalik sa San Francisco si Al. Dahil sa kaso ni Oliver, naging panatag naman ang loob ni Maggie hanggang sa makabalik si Al. Madalas siyang inuumaga kapag umuwi dahil masama ang pakiramdam niya, nagtataka siya sa paligid. Dahil halos hindi na umuusad pa ang mga sasakyan at naiipit siya sa traffic kaya napilitan siya na bumaba para tingnan ang nangyaring dahilan ng traffic. Mabatid niya sa hindi kalayuan ang pinagbanon ng traffic. Bigla siya may narinig na musika na sumasabay sa malambot na boses ng kumakanta habang papalapit sa kanya. Hindi maintindihan ni Maggie ang mga mangyayari sa paligid niya. Imbes magalit ang mga driver, tila nakiayon ito sa kanya kung sinong huminto sa gitna ng kalsada. What the hell is going on here? Tanong ng dalaga at pilit na kisiksik sa tumpok ng tao para malaman kung sino may pakana ng traffic. Nagulat siya na isa-isa ang mabot sa kanya ng bulaklak habang tumutugtog ang isang magandang awitin sa gitna ng kalsada. Ano ba kasing nangyayari? Ika ng dalaga at napaikot siya, tinahanap pa nag-utos sa mga driver para iabot ang bulaklak sa kanya. Sino ka ba? Magpakita ka sa akin. Inis na umikot ang paningin ng dalaga na bigla na makitang lalaki na nakatalikod sa kanya. Kilalang kilala niya ang hugis ng katawan, kaya napaurong siya ng paurong. Di niya akalain na kayang pigilan ni Al ang daloy ng trapiko para lamang sa kanya. Magiganon kita, mahal. Kaya akong pahintoy ng lansangan para lang mapatawad mo ko. Alam mong mahal na mahal kita. Ika ng binata at umakit sa isang sasakyan. Pinagsigawan kung gaano niya kamahal ang dalaga. Halos nagpalakpakan ng mga tao sa paligid at umuudyo kay Maggie na sagutin ang binata. Al, ano ba? Bumaba ka nga dyan? Nakakahiya kaya? Walang narinig si Al. Pinagpatuloy niyang sinigaw kung gaano niya kamahal ang dalaga na may bigla siya narinig na tunog ng helicopter na paparating sa kinaroroonan nila. At nagbuhos ng mga bulaklak mula sa himpapawid. Mistulang prinsesa ang pakiramdam ni Maggie na tumama sa ulo niya na mag-iba't ibang kulay ng petal. Napapikit siya habang nakatingala sa langit. God, tulungan niya po ako magdesisyon. Tanging dalagang ni Maggie. Dahil sa todo effort ni Al at touch ang puso niya, naisip napakaswerte niya.
Isang general luluhod sa harapan niya para patawarin at mahalin ang isang tulad niya. Pakiramdam niya isa siyang prinsesang sinusuyo ng isang prinsipe. Panginoon, minsan ko lang to hiniling sa'yo nung bata ko. Di ko akalain na magiging totoo ang lahat ng to. Kung ito'y isang panaginip, please lang po, ayaw ko nang magising. Ika ni Maggie na di napigil ang sarili at nadinig lahat ni Al. You're not dreaming, Maggie. Totoo lahat ng nakikita mo. Papayagan mo ako na maging bahagi ng buhay mo. Ikaw ang magandang prinsesang nakilala ko. Ika ni Al. Hinagod ang mahabang buhok ng dalaga na nakapikit at tila hindi makapaniwala. Al? Yes, alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Hiniyaan man kita sa unang beses dahil gusto kong buuin mong sarili mo. Naniniwala ako kaya mo bago. Ngayon narito na ako, maaari bang maging bahagi na ng buhay mo? Di bilang si General Albert Leonard Mendoza kundi bilang June, ang taong mapagpanggap at taxi driver mo. Bakit ka kailangan pa bumaba sa trono mo, Al? Dahil gusto kitang abutin, Maggie. Ang dating Maggie na nakilala ko. Naiyak ang dalaga sa mga salitang binitawan ni Al, dahil yun ang pinakamagandang salitang narinig niya sa buong buhay niya. Walang salitang lumabas sa labi ni Maggie kundi ang hikbi at nayakap niya na mahigpit ang binata. Dahil okay na sila nagbigay ng hudyat si Al na maaari nang umalis ang sasakyan. Kahit sa gitna sila ng kalsada, kilig at paghanga naramdaman ng mga tao na nakapaligid sa kanila. Ang mga banyagang tao napawaw. Let's go! Di mo kailangan sagutin ang tinatanong ko sa'yo. Sapat na sa akin na napatawad mo ako. Gago ka, bakit ang bait-bait mo sa akin ha? Marami kang nakikitang babae na mas bagay sa'yo. Sisihin mo ang puso ko dahil ikaw hinahanap ito. Sa isang masarap na hapunan, nauwi ang lahat. Lingid sa kalaman ni Maggie, may mga taong naghihintay sa kanya. Gulat siya na nakita niya si Bogart. Ang sundalong muntik na nilang napugutan ng ulo ni Matt kung di dumating si Al. Welcome to company, doktora. Sana naaalala mo pa ako. Hudas ka? Sino naman ang makakalimot sa'yo? Ikaw na sanang unang biktima ng balisong na regalo ni Matt sa akin eh. Natatawang ika ni Maggie. Di niya akalain ay babalik ni Al ang nakaraan niya. Enjoy the dinner, Bo. Bo? Yes. Walang katulad na pagmamahal kapag sinagot mo ko. Bo mo na rin ako. Ayos ba, Bo? Pangulit ni Al. Sa dalaga at napangiti ito dahil ibang alang kasama niya. Di tulad dati na palaging baril ang mahalaga. Madaling araw na matapos ang salusalong pinuntahan ni Maggie. Nag-enjoy siya dahil puro kakilala niyang naroon. Bo, gusto mo ba dalawin si Oliver? Para ano pa, Bo? Magpaalam ka na matino. Di ba boyfriend mo siya? Mas magandang walang samaan ng loob kayo bago maghiwalay. Tapos na kami? Ikaw lang ang nagtapos, Bo. Siya mahal ka pa rin. Umaasa ka tulad ko. Lalo na pahanga si Maggie kay Aldal. Open-minded to. Napailing siya bago bumaba. Bo, okay lang sa akin kung gusto mong bumaba for a cup of coffee. Pag-iiba ni Maggie sa usapan. Dahil nanginginig siya sa galit sa ginawa ng dating nobyo at bumalik nga sa isip niyang pandaraya sa kanya ni Al. Hindi sinasadyang nakasimangon. Maggie sa kasakin ng kasalanan niya sa batas at sa mga buhay na inutang niya. Swerte niya naman na mamatay siya na walang kahirap-hirap. Kibit balikat lang ang sagot ni Maggie. At naupo sa tabi ni Al na nakatingala sa langit. Titig na titig si Maggie sa mukha ng binata. Namigla kapwa sila nagulat na may kumalampag sa gate ng bahay. Kapwa sila nagulat na makitang may karton na iniwan sa harap ng pintuan. Hinabol ni Al ang sasakyan ngulit nawala ito sa paningin niya hanggang sa makarinig siya ng nakarating sa gate ng subdivision. Anak ng nanay nila? Sino kaya may gawa nito? Ika ni Al at napakamot ng ulo nang biglang may humawak sa balikat niya at nalaki ang mata ng binata. Natulala si Al sa nakita niya. Kahit si Maggie di nakakilos dahil mo rin niyang nakita ang dalawang kambal pa na lalaki. At pagkatapos sa ilang taon na magkalayo sila ni Matt, malaki ang pagbabago nito. Di lang sa kilos kundi pati sa anyo nito. Hoy, ano kayo? Talaga bang nasurpresa kayo? Natatawang ika ni Matt na makita yung reaksyon sa mukha ng dalawa na hindi makapaniwala. Bro, kailan ka pa dumating na hindi ka malang nag-abiso? Sana nasundo kita. Sorpresa nga, di ba? Oo, pero pinakaba mo kami, tol. Ang akala namin kalaban kaya hinabol kita. Napangiti si Matt. Nakatitig kay Maggie na halatang nagulat na makita siya. Maggie, natakot ako. Baka naman matuluyan kang matulala. May dumi ba ako sa mukha? Ha? Nanibago lang ako dahil malaki talaga ang pagbago mo. Hudas ka? Pabirong biro ni Maggie sa kaibigan at niyakap si Matt na naluha. Ganon din si Matt.
Sobrang na-miss ng kaibigan. Di na inestorbo ni Al ang moment ng dalawa. Hinayaan niya to't pinasok ang karton sa loob ng bahay ni Maggie. So, kamusta na kayo ni Kuya? Torpe pa rin ba? Tawa lang sinagot ni Maggie sa binata at niyayang kaibigan na pumasok na sa kanya. Di na nagtaka si Al kung bakit di naligaw ang kapatid dahil halos sa Amerika nang lumaki ang kakambal niya. Ano tol, nahuli mo na bang isda? Paboritong tanong ni Matt. Kapwa tumawa na malakas ang kambal na kinairita ni Maggie dahil sa lahat ng ayaw niya kay Matt ang malakas mang asar. Tol, medyo madulas ang isda pero nadaan naman sa tamang pamingwit. Ika ni Al. Isa-isa niyang binuksan ang pasalubong na dala ng kapatid. Hindi mo na naitatanong Matt, yung kambal mong torpe, niloko ko. Nagpanggap siyang taxi driver. Pero hindi niya natagong katotohanan. Ano? Nagawa mo yun tol? Wow ha? Napakaswerte ng kaibigan ko na to. Pakis nga sa kalikili. Tawa ng biro ni Matt. Dahil tinuring niyang kapatid ang dalaga. Kaya nagbibiro siya at alam niyang kainis ni Maggie. Alam mo ikaw, hindi ka talaga nagbago. Nakulong ka na't lahat, kalug-kalug ka pa rin. Friendship naman ang kataon lang yun. Saka, way ni God yun para makilala kong magulang at ang kakambal ko. So tama pala si Al, na malaki na ang pagbabago mo? Dahil nakalimot ka na sa kanakaraan. Siguro pati ako nakalimutan mo na. Ay sus naman, yun ang nanatili dito. Ika ni Matt, tinuro ang puso niya at napangiti si Maggie. Alam niyo kayong dalawa ang kukor ninyo. Tara na sa bahay ko Matt, magpahinga na si Maggie. Maaga pang pasok niya bukas. Nagpaaram ng kambal habang naglalakad ang dalawa. Di na iwasan ni Maggie titigan ng kambal na parehong gwapo. Hi God, talagang napakaswerte na magkambal na to. Bukod sa yaman, ang gwapo pa nila. Halos kinikilig si Maggie tuwing naiisip niya ang kambal na magkasundo. Di tulad ng dati, muntik na silang magpatayan. Samantala si Matt at si Al magdamag na di nakatulog dahil sa mga pinag-uusapan nila. Na-enjoy nilang isa't isa. Talaga lang tol, nagawa mo yun para kay Maggie? Oo naman, alam mo iba kasi talaga ang kaibigan mo eh. Tulad pa rin siya ng dati pagdating sa baril, swabe. Tol, alam mo bang magiling na sniper si Maggie? Daig pa niyang hired killer. Pansin ko nga tol, pati nga puso ko nadali niya. Tumawa na malakas si Matt dahil nabatin niya. Tinamaan ng kidlat ni pag-ibig ang kambal. Kinabukasan maaga nilang panauhin si Maggie. Nagmistulang mga batang dalawang pinag-agawa na sinangag na dala nito. Alam nyo, ihanan ninyo yan dahil gugutom na ako at baka malate sa trabaho. Yun oh, may kasalo tayong sexy na doktor. Biro ni Matt at kinulong buhok ng dalaga tulad ng kagawian niya. Matt! Sigaw ni Maggie dahil tila narinig ng binata at nagpatuloy sa pagsubo. Kain nyo na lang yan, Bo. Yan si Matt, panggulo yan. Pagkatapos kumain, nihatid na magkapatid si Maggie. Na mga kasamahan na makita nilang dalawang lalaki na iisang mukha. Doktora? Dok! Si Matthew Leonard Mendoza, kakambal ni Al. Kaibigan ko mula pagkabata. Pakilala ni Maggie sa kaibigan. Di nagtagal ang dalawa, buong hapon sila nag-bonding. Matagal nilang miss ang isa't isa. Siya pala tol, kaya na ba kayo magiging kayo ni Maggie? Alam mo, parating na rin si Lily. Tiyak matutuwa yun pag nalaman nilang ikakasal na kayo. Kasal agad, di pa nga kami. Binibigyan ko siya ng time dahil sa break lang nila ng boyfriend niya. Si Maggie? Yes, si Maggie. Bakit? May boyfriend? Di makapaniwala si Matt. Kilala niyang matindi at man-hater ang dalaga tapos nagka-boyfriend to? Tol, maganda si Maggie. Matalino. Di malabong mangyari yun, di ba? Oo, pero kilala ko yun eh. Ibig sabihin, nagbago na talaga siya? Tahimik ang dalawa nang may naramdaman si Al na kakaiba. At nagulat din si Matt na may nakita siyang mga lalaki na pumasok na may dalang baril. Naisip ang dalawa baka hold upin ang kainan na tinambay nila. Tol, kunin mo sa kanan, ako sa kaliwa. Maraming tao, baka maraming madisgrasya, tol. Pinag-isipan ng dalawa kung paano nilang matutulungan na nasa loob ng kinainan nila. Kaya agad na kumilo sila bago pa may madisgrasya. Dahan-dahan umikot si Matt sa likod samantala si Al, sinugod niya ang nasa pintuan. Animal ka? Napapasubo kami dahil sa'yo. Galit na hinawakan ni Al ang daig ng kalaban at di na nagkaputok ito. Sinunod ni Al, pinipilit ni Al ang mga leeg na arbadong lalaki na lingid sa kalaman ng pinuno nila. Napasok na sila sa loob. Anak ng linta? Paano nila nalaman na nandito ako? Ika na isang lalaki at nakita niya, pumasok si Matt sa loob ng opisina kung saan naroon ang kinitang na restaurant.
Halos nanginig ang manager at pinapasok ang pera sa sako nang biglang matumba ang lalaking may armas dahil sa flying kick ni Matt. Tumama sa likod nito. Bangon! Lumaban ka! Galit na sigaw ni Matt at tinadyak ang muli ang lalaking namimilipit sa sakit ngunit pilit na bumabangon. At nakadampot ng baril na agad tinutok sa binata. Dalawang tinaas ni Matt ang dalawang kamay dahil nakita niyang may balang baril na hawak ng lalaki. Nakipag-agawan siya nang biglang napitik ng lalaki ang gatilyo. Unti-unti silang dalawang bumagsak. Halos nabaliw ang manager na tumakbo palabas dahil di niya alam sino sa dalawang natamaan. Ang taong tumulong o ang lalaking masama. Halos suminto ang ikat ng mundo niya para kay Al nang marinig niyang malakas sa putok mula sa loob ko sa naroon si Matt. Pinagbagsak niya ang dalawang lalaking natira sa kalaban. At tinakbo ang kapatid ko sa nakita niyang may dugo sa binagsakan nito. Nakapatong isang lalaki kasabay niyang bumagsak. Napasambunot ng sariling buhok si Al nang nakita niyang kakambal. Parang pinagsakloban ng langit nang makita niyang walang malay si Matt. Malalim ang tama nito sa dibdib kaya agad niyang tinakbo sa ospital. Agad ding dumating ang pulis sa lugar na pinangharian. Diyos ko, huwag niyo pong ipahintulot na mawala ang kakambal ko. Ayaw ko pong malungkot na magulang namin kung mawawala si Matt. Taimtim na dasal ni Al. Tinawag ang lahat ng santo para lang mailigtas ang kakambal. Sir, nasa ospital na po tayo. Kailangan habunin ng oras dahil sigurado ko na natamaan ng puso ng pasyente. Agad na ipinasok si Matt sa emergency room na nakita ni Maggie si Al na umiiyak sa labas ng ER. Al, anong nangyari? Kinakabang tanong ni Maggie sa binata na halos hindi makapagsalita dahil humikbi ito na nakatingin sa loob ng ER. Nagmadaling pumasok dahil kailangan din siya. Di niya akalain na si Matt ang nakahilata sa operating table. Biglang nanambot si Maggie dahil di niya akalain na makikita ang kaibigan na walang malay. Doc, kailangan ng agkarang heart surgery. Tumama sa puso ng pasyente ang bala. Tingin ko malakas na baril ang ginamit at umabot sa puso niya. Ayusin niyo lahat ng gamit. 5 minuto, babalik ako. Patakbo ang lumabas ng ER si Maggie. Luhaan at hinila si Al. Sa loob ng chapel, pinagdasal ang kaligtasan ni Matt. Bo, iligtas mo siya, please. Ipapaubaya ko siya sa'yo. Susubukan ko. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Hindi man makaya na mawala ng isang kaibigan ng ganong paraan. Mahigpit na niyakap ni Maggie ang binata at pinakita nito ang katatagan para di mag-isip na ibang bagay si Al. Bo, dito ka lang. Babalikan kita pagkatapos sa operasyon. Tango ang sinagot ni Al dahil walang salitang lumabas sa bibig niya. Si Kiara biglang nabitawan ng hawak na baso. Tumama ang bubog sa paa niya. Di siya nakaramdam ng hapdi. Pero malakas ang kabog ng dibdib niya. Di alam dahilan ba't siya kinakabahan ng ganon. Ano nangyari, General? Tanong ng ama na mapansing namot lang nag-iisang prinsesa niya. Di bigla akong kinabahan. Naisip ko si Kuya Al at si Matt. Bakit kaya? Ako ang kinakabahan sa pakiramdam na yan. Iisang puso kayo ng kakambal mo at baka may nangyari sa kanila. Tawagan mo nga sila, anak. Halos kinalyo ng kamay ni Kiara. Kakadahil sa numero ng kambal. Pati kay Maggie pero walang sumagot kahit na isa. Lalong kinabahan ng dalaga na hindi niya mawari. Nakaramdam ng kirot sa puso niya sa hindi niya may paliwanag na dahilan. Anak naman, huwag ka magpapadala sa nararamdaman mo. Wala nangyari sa kambal mo, okay sila. Pinalakas si Tina ang loob ng anak. Dahil kahit siya kinabahan na sa mangyayari. Samantalang natulala si Al. Sa loob ng kapilya, di niya magawang sagutin ang tawag ng kakambal hanggat wala siya maisagot tungkol kay Matt. Gulong-gulo at hinang-hina siya sa nangyari. Naisip niya, maghapon lang ang sepa nilang magkakapatid. Pawisan at nanginginig ang kamay ni Maggie habang tinanggal ang balang nabaon sa puso ni Matt. Napailing siya na makita ang balat ang sugat na nilikha nito sa puso ng kaibigan. Dok, mukhang kailangan natin ng heart transplant, Dok. Sa laki ng sugat, imposible na may balik natin ng dati. Yes, we did, if kinakailangan. Hindi kailangan mamatay si Matt. Maraming malulungkot kung magkataon. Gayunpaman, hawakan natin ang 1% na mabuhay siya. Pagkatapos ng operasyon, opnex ang heart transplant. Matapos ibalik ni Maggie ang puso ni Matt, binulungan niya to bago pinahiga ang binata. Nilipat to sa ICU, kung saan nakapagpahinga na maayos ang binata. Agad din lumabas si Maggie at binalikan si Al sa chapel ko sa nakalahod ito. Bo, tama na yan. Kapit lang, matapang si Matt, hindi basta-basta bibigay yon. Tsaka may mga option tayo kung sakali. Ano ibig mong sabihin, Bo? Malaki ang damage ng puso niya, kaya kakailanganin natin ng heart donor, Bo? Napalingon si Al sa sinabi ni Maggie tumigpit ang yakap niya sa kamay ng dalaga.
Ngunit nakalalay si Maggie para gumaan ang pakiramdam niya. Samantala buong magdamag di nakatulog si Kiara dahil naramdaman niya nang biglang tumawag si Maggie. Binalita niyang nangyari kay Matt. Pinako ko sa kinatatayuan si Kiara dahil di siya makapaniwala na karugtong ng puso niyang kambal. Bigla niyang mabitawan ang hawak na cellphone at tumikbing tumakbo sa kwarto ng magulang niya. Nak, bakit? Mom, Dad, si Matt po. Ano nangyari kay Matt? Kahapon ka pa hindi mapalagay. Nasa critical po si Matt. May nakaengkwentro sila ni Kuya. Natulala ang dalawang matanda. Di makapaniwala sa sinabi ni Kiara, kaya tinawagan nilang muli si Maggie at ang dalaga. Nagpaliwanag dahil shock pa si Al sa nangyari. Nagpakatatag ang mga magulang nila. Kinabukasan agad na lumipad papuntang US ang tatlo para damayin si Matt na nakaratay. Isang dagok sa pamilyang nangyari kay Matt. Halos umalog ang mundo sa magulang nila ngunit di nila pinahalata dahil ayaw din nilang panghinaan ng loob ang mga anak. Pagdating nila sa US, mukha ni Maggie nakasalubong nila dahil ayaw iwan ni Alang kakambal. Gusto niya na pagising nito siya masilayan. Ma'am, sir, ipagpaumanin niyo ako. Ako na nangahasa sa mundo sa inyo dahil hindi maiwan si Al. Ano bang nangyari? Biglaan ata, anong lagay ng anak ko? Sir, gagawin ko pong lahat, mabuhay lamang siya. Hindi ako papayag na basta na lang siyang mawawala ng ganun lang. Napaiyak si Kiara habang hinahawakan ng dibdib dahil ramdam niyang nararamdaman ni Al. Ang sakit na hindi niya mawari. Galit siya sa mga taong may kagagawan sa kambal niya. Doktora, tapatin mo kami. Mabubuhay ba ang kakambal ko? Diretso nakatingin si Maggie sa daan at tumigpit ang hawak niya sa manibela at malakas na inapakan ang gasolinador ng sasakyan. Huminga siya ng malalim. Mr. and Mrs. Mendoza, kahit kalahating porsyento lang ang natitira, hindi ko isusuko si Matt. Lalaban tayo, ma'am. Sir, I need heart transplant? Oo, General. Naka-line up na si Matt for donor. Araw-araw may namatay na dinodonate ang puso at pinagdarasal natin na swertein si Matt bago maubos ang oras. Kuyong mampalad ni Kiara. Humigpit ang kapit sa upuan at na ang mag-asawa hanggang sa nakarating sila sa ospital. Agad tumakbo si Kiara at inalalayan ni Maggie ang dalawang matanda. Kuya? Tawag ni Kiara sa kapatid niya at agad na niyakap si Matt. Binulungan niya to at biglang tumunog ang makina na nakakabit sa puso ni Matt. Agad pinagtulungan ng doktor ang binata na nakaratay. Di binitawan ni Kiara at alang kamay ng kakambal kahit pinaalis sila ng doktor. Mahigpit nilang hinawakan ang kamay ng kakambal. Pinaglaban ng dalawa si Matt at sa abot ng kanilang makakaya. Di sila bumitew habang pinagtutulungan ng mga doktor ang binata hanggang si Maggie na mismo ang nagpalabas sa kanila. Bo, I love you. Pero kailangan itaboy muna kita, kayo ni Kiara para sa kapakanan ni Matt. Kapit lang tulad ng pagkapit ko sa iyo, Bo. Titig na titig si Al sa dalaga. Di niya akalain na sa mga oras na yon maririnig niya ang hiwagang salita mula kay Maggie. Sige na, lumabas muna kayo. Mag-uusap na lang tayo pagkatapos ito. General Katindig, kapit lang. Ika ng dalaga at niyakap na mahigpit si Kiara para pakalmahin. Habang nag-aagaw buhay si Matt, napakapit ang kamay ng mag-anak at sabay na nalangin na may narinig silang hikbi mula sa kabilang pintuan. Miss, okay ka lang? Tanong ni Kiara sa dalaga na halos hindi nakahinga sa lungkot. Inabot niyang panyong naligaran ni Matt sa kanya para kalmahin ang dalaga. Tulad mo may hinihiling din kami. Kapit lang, hindi siya natutulog. No, wala nang pag-asang nobyo ko. Kailangan ko na siyang pakawalan. Ayoko siya nakikita naghihirap. Kami may tulad mo, ngunit sabay kaming lumalaban para sa kanya. Wala nang chance si Prince, kaya paano ko pa siya ipaglalaban? Anong sakit? Kidney, wala siyang kamatch. Kahit gaano kami kayaman, baliwala din. Ikaw, kaano-ano mong may sakit? Triplets, anong sakit? Kailangan namin ng heart donor para sa heart transplant. Pagkatapos malaman ng dalaga ang problema ni Kiara. Agad tong umalis ang dumating ang kasama nito. Nakalimutan niya ibalik ang panyo na inabot ni Kiara dahil sa pagmamadali. Nagpapahinga na si Matt pero kailangan natin makahanap ng donor. Mahabang listahan. Ihanda niyo ang sarili sa mangyayari. I will do everything para sa kaibigan ko. Ngunit kailangan niyo rin ihanda ang sarili kung sakali. Susugal kami, Bo? Ika ni Alat niyakap si Maggie tinagon ng dalaga para i-comfort ang binata. Pinalakas mo ang loob ko, Bo. Alam mo matutuwa si Matt. Pag magising siya, ito ang dahilan kung ba't siya pumunta dito para naman kung sinunod ko ang tibok ng puso ko. Halong siya at lungkot ang nararamdaman ng pamilya dahil sa dalawang bagay na nangyari sa kambal. Doktora, room 156 please.
Gusto kong kausapin ng prinsesa mong pasyente? Agad nagpaalam si Maggie dahil baka may nangyari na sa pasyente niya. Kinakabahan siya dahil masela na lagay ng prinsipe. Ma'am, pinatawag niyo raw ako? Dok, matagal mo na inaalagaan ang nobyo ko. Dumating ako sa puntong sumuko dahil napagod na ako. Ngayon nais ko na ipaubaya sa iyong parte ng katawan ni Prince. Nais kong ibigay mo sa taong karapat-dapat ang alagaan ito. Ang puso niya ibigay mo sa taong malapit sa iyo. Sa pag-alis ko mamaya, ikaw nang bahala. Ipauwi mo ng katawan niya sa mga bodyguard ko. Nabitawan ni Maggie ang hawak niyang ballpen. Nayakap ang prinsesang madalas na nakikitang umiiyak. Diyos ko, narinig mo ang panalangin namin. Maraming salamat, doktora. Napakabait mo't patsaga sa akin. Agad tinanggalan ng aparato ang pasyente ni Maggie, tanda ng pagkatalo ng mahal nito sa buhay. Samantalang halos lumandag sa tuwa si Maggie, binalita sa kanyang magulang na Al, Maggie, sana magkamatch na matapos ang pangamba namin. Nagmadali siyang inasikasong paglipat ng puso ni Prince. Ilang araw overtime para agad matapos para di darating sasaktang oras si Matt, dahil Matt siya kaibigan ng puso. Agad sinagawa ni Maggie ang operasyon. Siya ang kumawak at di na niya napaibaya sa iba. Doc, operating table is ready. Ready na ang pasyente, everything stable, ikaw na lang hinihintay. Matt, narinig mo ko? Lumaban ka ha? Gusto ko ikaw maging best man ko sa kasal namin ng kapatid mong torpe. Gusto ko ikaw rin ang ninong sa unang anak namin ni Al. Isipin mo na lang nakipag-away tayo sa bundok. Ika ni Maggie at gumiti dahil narinig siya ni Matt sa pamamagitan ng paggalaw ng daliri. Sandaling lumabas si Maggie at kumuha ng lakas ng nobyo na labis na nag-aalala. Pampaswerte po. Good luck. Salamat po. Salamat Mr. and Mrs. Mendoza. Anak, alam mo maging resulta, nakahanda kami. Matalo manalo, kapit kamay tayo. Pagpasok ni Maggie sa ER, hindi muna siya lumabas. Walang pahinga ang nurse at doktor sa loob. Halos pare-parehong pawisan kahit na malamig na. Halos ilang araw nilang kasamang dalawang katawan sa loob hanggang matapos to. Mahat maghihintay kami. Iga ni Maggie at tulak ang stretcher para ihatid sa ICU ang kaibigan. Maggie? Okay na siya, General Katindig. Antayin lang natin ang pagising niya para malaman kung nag-react ang puso niya. Ngayon nasa 50% ang laban natin. Nabawasan ang pangamba ng pamilya, pero siyang magpahinga muna habang inaantay si Matt. Dinala ni Maggie ang dalawang matanda sa bahay niya para makapagpahinga. Samantala di iniwan ng kambal si Matt. Feel at home tayo ma'am, sir. Malit lang ang apartment ko. Di ako nagkamali sa pagtulong sa iyo, iha. Napakabait mo, tama nga si Matt. Pagbigyan ka ng second chance, maging mabuting tao ka. General, sa totoo lang, malaki ang impluwensya sa akin ni Al. Nang dahil sa kanya nangarap ako at inabot ko yon. Dahil hinamon ko ang lokong yon. Dahil din sa kanya nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Ngayon pa lang tanggap ka na sa pamilya. Ikaw ang palangawal ng prinsesa ng pamilya. Matamis na ngumiti si Maggie, napakagana ng loob niya sa dalawang matanda. Iniwan niya sandali ang mga to para ayusin ang guest room para sa dalawa. Agad siyang nakatulog. Dahil sa sobrang pagod, di niya namalayan ng oras at napabalikwas siya nang nakatanggap ng tawag mula kay Al. At tumihikbi ang binata. Kinabahan siya ng husto kaya't siya agad na nag-ayos. Na hindi kumain agad ng pinatakbo ang sasakyan na kinagurat ng dalawang matanda na kagigising lang. Pagpasok sa ospital, dumiretso siya sa ICU. Sinalubong siya ni Al. Humihikbing niyakap siya. What happened, Bo? Si Matt. Ano nangyari kay Matt? Tanong ni Maggie at napatingin siya sa loob ng ICU. Ngunit wala na si Matt. Biglang nakaramdam ng takot si Maggie nang di niya nasalayan si Matt. Kaya pilit niyang tinatanong si Al. Bo, saan si Matt? Salamat po. Dahil sa iyo nabuhay ang kakambal ko. Kanina kasi na mag-collapse siya, nataranta kami ni Kiara. Sana siya ngayon? Di na sinagot ng binata ang nobya. Hindi na niya ito pababa kung saan naroon si Matt at Kiara. Matt? Di ba kapaniwalang wika ni Maggie? Dahan-dahang nalapitan ng kaibigan na mahimbing na natutulog. Niyakap niya to dahil lumaban ng kaibigan sa bingit ng kamatayan. Maggie, salamat talaga. Kung ibang doktor sinukuan si Matt, pero ikaw, ang tindi ng paniniwala mo. Halos magkapatid kami ni Matt, kalaro at matalik na kaibigan. Ilang beses din siyang humarap kay kamatayan pero hindi ito bumitiw, kaya tiwala ko na sa pagkakataong to. Lalo siyang matapang dahil nandyan kayo. Inintay ng tatlo ang pagising ng binata. Di nila ito iniwan kahit ni isang segundo. Di na rin umuwi si Matt, dumiretso na itong nag-duty habang naghihintay sa pagising ng kaibigan. Samantala sa labis sa pag-aalala ng dalawang matanda na naiwan sa bahay ni Maggie kung saan sila pumunta ng ospital para dalawin ang anak.
Mr. Mendoza, pasensya na talaga ha. Biglaan kasi ang pag-alis ko, hindi na kayo naistorbo pa dahil alam kong pagod pa kayo. Walang problema, Iha. Nag-alala kami sa mga anak namin, lalo na kay Bunso. Napangiti ang dalaga at inalalay ng dalawang matanda. Dinala ako sa naroon ng triplets nila. Mga anak, kamusta ng lagay ni Matt? Survivor po, Mommy. Inaantay na lang namin magising siya. Masaya ang dalawang matanda at nagpapasalamat kay Maggie dahil di sinukuan ng kaibigan. At nagpapasalamat din sila sa taong nag-donate ng puso ng anak. Dok, pwede ba namin makilala ang pamilya ng taong nagtiwala ng puso kay Matt? Naupo si Maggie sa tabi ni Al at doon niya ipaliwanag kung saan niya nakilala ang heart donor ng anak. Si Prinsesa Sahara kamo? Yes, sir. Matagal ko naging pasyente ang nobby niya hanggang siya mismo bumigay dahil wala na talagang chance sa mabuhay pang prinsipe. Ang sakit, Bo. Colon cancer. Paralyzed ang buong katawan. Puso na lang naiwang buhay at yun ang nasa katawan ni Matt. Kamusta na siya, Iha? Larawan ho ng kabiguan. Hindi ho matanggap pero wala siyang pagpipilian. Katunayan ho, pinaglaban niya talaga kay kamatayan ng mahal niya pero hindi sinuwerte. Biglang nalungkot ang ama ng kambal sa narinig. Bagay na napansin nila dahil concerned daw sa taong pinag-usapan. Di? Wala mga anak. Hindi ko lang maisip na may karugtong palang nakaraan. Biglang interesado ang tatlong malaman ba't gano'n na lang concern ni Mr. Mendoza sa prinsesa. Kilala mo sila, Dad? Tangong sinagot na matandang lalaki sa mga anak. Tumalikot at di niya napigilan ang duha sa kasiyahan. Di niya akalain na naging tulay ang isang anak ng kanyang nakaraan na sila lang mag-asawang nakakaalam. Dahil makulit ang tatlo, dili lang nilubay na matanda nang biglang gumalaw si Matt. Nagpalingaling nga tila inaalam kung saan lugar siya naroon. Hospital room, tol. Wala ka sa bahay. Ano nangyari? Nasaan ang kaibigan natin, tol? Talagang kalaban ang iniisip mo, Mata. Wala ka bang natatandaan? Meron. Ika ng binata at bumangon nang may maramdamang kirot sa dibdib. Kaya agad bumalik sa higaan. Sariwa pa po ang sugat mo kaya bedridden ka muna. Mom, Dad, bakit kayo narito? Kala ko ba sa kasal na tayo ni Kuya magkikita dito? Napangiti si Aldal, mukhang inosente ang kapatid. Imbes isipin na nangyari, inisip itong tungkol sa kanila ni Maggie. Mr. Mendoza, wala ka ba talagang naalala? Yung nangyari sa amin ni Kuya sa restaurant, kumakain kami na may mga armadong lalaking dumating. Inold up yung restaurant. Maraming tao kaya pinagplanuhan namin ni Kuya. Kaso biglang pumutok ang barilin ng kalaban mo. Hindi ko na agad alam ang nangyari. Tapang mo kasi tol? Biruin mong agayin mo ang baril na may baril? Pabirang wika ni Maggie. At natawa na malakas si Matt. Pero agad gumiwe dahil sa sakit na nararamdaman. Anong nangyari? Relax lang ha, huwag bibiglain dahil bagong puso mo. Dahil sa laki ng damage sa sarili mong puso, hindi na ito nag-function. Kaya pinalitan ko na at salamat may donor ka agad. Napasimangot si Matt. Dahil di niya ma-imagine kung gaano niya pinag-alala ang mahal sa buhay. Unti-unti nagpagaling siya sa tulong ni Maggie. Naging doktor niya habang nakalabas siya ng ospital. Nagpagaling sa bahay kasama ng magulang niya at kakambal. 3 months later. Kuya, ready ka na ba? Parating na si Maggie, ikaw bunso, okay ng lamesa na handa na? Tanong ni Kiara sa kakambal na nakitang sasakyan ni Maggie na paparating na. Tahimik ang kabahayan nang dumating ang dalaga na ikinamangha nito. Hello, may tao ba dyan? Tanong ng dalaga at dahil bukas ang pinto, pumasok siya at hinanap ang mga ito. Pinagtataka niya dahil wala talagang tao, pero may mga araw siyang nakita at sunod niya iyon. Halong kabang nararamdaman ng dalaga nang makita siyang kulay puti na rosas na nakaisa't isa. Pinulot niya mga ito. Hanggang makarating siya sa kwarto ko sa naroon na mesa, puro ng pagkain at may sinding kandila. Al? Tawag ng dalaga sa nobyo pero walang sumasagot. Unti-unti kinabahan siya at naupo sa upuan ng mga hinintay. Baka dumating si Al. Nanlaki ang mata niya nang biglang namatay ang ilaw. Al naman, wag niyo naman akong takutin. Kakainis ka. Ika ng dalaga at may narinig siyang tugtugin na pamilyar sa pandinig niya. Napatayon siya sa paligid, may nakitang bagay na kumikinang sa loob ng baso na may alak at white rose petal. Tinangka niyang damputin na may humawak sa kamay niya. Muntik mapasigaw si Maggie nang may humawak sa kamay niya at paglingon niya halos isang dangkal ang layo niya kay Al. Naamoy niya mabangong hininga ng binata bagay na nakalimutan niyang huminga ng ilang segundo. Bo, di ako makahinga. Ika ng dalaga dahil sa bilis ng pintig ng puso niya. Relax, di naman kita kakainin, bakit ka nang lalamig? Kau kasi, sino namang anak ni Evang di man lalamig sa ginawa mo? Sinurpresa mo ko eh. Ops, hindi pa rito nagtatapos.
Napatulala si Maggie nang biglang umilaw at nagsilipan ng iba't ibang petals mula sa itaas ng bahay. Napaiyak siya na nakitang nakasulat sa tarpaulin na gawa ni Matt. Miss Maggie Genevieve San Carlos, will you be my wife? My forever? Tanong ni Al. Lumuhod sa harapan ng dalaga, hawak ang singsing na kinuha nilang dalawa sa loob ng baso. Natulala si Maggie. Di makapaniwalang darating ang araw na hinihintay niya at mapasa kanyang pamilyang pinangarap nga nila mula nagbagong buhay siya. Bo? Tawag ng dalaga sa binata at di makapagsalita sa sobrang shock na nangyari. Yes. Bo? Yes, General Albert Leonard Mendoza. Tinatanggap kong maging bahagi ka ng buhay ko. Hanggat sa nabubuhay ako, ikaw lang tunay na nagmamayari ng puso ko. Sa sinabi ni Maggie, biglang lumakas ang musiko at sa senyas ni Kiara mula sa taas, naging napaka-romantic ang gabi. Sinabayan nila na sayawan tugtugin at lubos na sumaya ang lahat na nakasaksi na nagpalipad ng white dove, si Mr. Mendoza. Napaiyak si Maggie ng gusto dahil naalala niyang ama. Alam mo ba ang sagisag ng puting kalapati na binitawan ni Daddy? Oo bo, sagisag ng tunay na pagmamahal at buong pusong pagtanggap sa akin bilang miyembro ng pamilya. Napangiti si Al dahil pareho silang dalawa na naniniwala sa ibig sabihin ng puting kalapati. Nakailang tugtog ang sineo ng dalaga na nakita nila, bumaba ang ina ni Al at inabot ang damit pangkasal na mula sa nakatatanda ng pamilya Mendoza. Maggie, ito'y salinsanin na kasabihan. Tuwing may kakasal ng mga Mendoza, kailangan ibigay ito. Mula pa yan sa nakatatandang ama ni Al. Nasuot ko. Nasuot na Lily ngayon, ikaw naman dahil naniniwala ako na isa kang mabuting ina at asawa sa darating pang araw. Masayang kinuha ni Maggie ang damit pangkasal at sabay bumaba ang kambal at minabuti niyang bilang parte ng pamilya. Hay, sa wakas, magiging Mrs. Mendoza ka na rin. Tuloy na talaga na magiging kapamilya kita, Dok. Naging masaya ako kung alam nyo lang. Yung pakiramdam na narinig ng Diyos ang panalangin mo tapos ibinigay niya sa'yo para napakasarap mabuhay. Walang pagsigdang saya ni Maggie. At nang dumating ang huling bisita niya, lalo siyang napaiyak at patakbong sinilubong to. Itay! Patakbong niyakap ni Maggie ang ama. Di niya akalain na muli pa sila magkikita pagkatapos ng lahat na nangyari. Akala niya hanggang sa huli hindi niya makikita ang ama. Mr. and Mrs. Mendoza, maraming salamat po. Alam kong kundi dahil sa inyo hindi kami magkikita ng tatay ko. Salapit na rin sa pagtitiwala ng pangalawang pagkakataon. Iha bawat isa deserving sa second chance. Saka malayong malayo ka na sa Maggie noon. Ika ni Edward. Naging maramdamin ang proposal ni Al kaya hindi na iwasan. Halos napaiyakan na sa paligid. Wala nang paglagyan ng saya si Al dahil nakuha ng babae na naging mundo niya. Dahil wala nang hinintay pa at magkasundo ang dalawa. Di na nila pinatagal pa at nagpasya na silang magpakasa sa US bago umuwi ng Pilipinas. Dahil kahilingan ni Maggie na simpleng kasal ang gaganapin kaya't di nagkaroon ng problema. 2 months later, halos nakapakon tingin ang lahat sa bukana ng simbahan nang di bumaba ang bride. Di nila akalain na ubod ng gandang babaeng lalakad sa red carpet. Tulad ni Lilian Molina, buhay ang manang wedding gown ng mga Mendoza. Simpleng kasal pero nagmistulang ingrande dahil sa mga palamuti. Habang naglalakad si Maggie, nakatanaw siya si Al sa dulo na masayang nakangiti. Ganon din ang maid of honor at ang best man nila. Pakiramdam niya naglalakad siya sa ulap na may kasamang angel dahil napahagaan ang pakiramdam niya. Nagising siya nang inabot ng ama ang kamay niya kay Al. Ang masuyo niya itong hinalikan. Are you ready? Yes, matagal na. Ika ni Maggie at naglakad na sa harapan ng altar. Kapwa sila nanalangin na sana pang habang buhay na nilang kasama ang isa't isa. Habang nagsisermon ng pare, ramdam nila pareho ang saya hanggat sa nangako sila sa isa't isa. Ay, Albert Leonard Mendoza, nangakong habang buhay kitang mamahalin hanggang sa abot ng aking makakaya. Sa hirap at ginhawa, mamahalin kita at ipaglalaban. Salitang binitawan ni Al bago niya sinuot ang singsing, tanda ng kanyang walang katumbas sa pagmamahal sa asawa. Ako si Maggie Geneva San Carlos. Tinatanggap kitang maging bahagi ng buhay ko. Sa lungkot at saya, sa hirap at ginhawa, pakamamahalin kita panghabang buhay. Pangako ni Maging tumagos sa puso ng asawa. Nagtapos ang kasalan sa isang mahigpit na yakap at matamis na halik ng bagong kasal. Lahat ng diwang dahil isang Mendoza na naman ang lumagay sa tahimik na buhay at magdagdag sa lahi. Naunang umalis ang bagong kasal. Sakay ng taxi ginamit ni Al. Na makita niya si Maggie, gano'n na lamang halakak ni Maggie at naalala ang kapilahan ng asawa. Bo, parang palabas na tayo ng San Francisco ah. May bibisitahin lang tayo. Habol na lang tayo mamaya.
Ika ni Al at ginagapang kamay ng asawa na walang kibo dahil alam niya kung saan siya dadali ng asawa niya. Di na siya nagreklamo dahil sa tingin niya rin, kailangan niya nang mapapatawad ang dating nobyo dahil uuwi na sila ng Pilipinas. Di rin sila nagtagal sa pakiusap kay Oliver. Hinarap sa rito na maayos, kaya lubusan na maalam at naghihintay ng huling hininga sa kulungan dahil sa kagagawan niya. Gabi na nang bumalik ang mag-asawa at tuwa sila, daratna na masaya ang kanilang panauhin. Kasamahan ni Maggie sa trabaho at kaibigan ng mga Mendoza ang naroon hanggang matapos na ang kasiyahan. Kinabukasan na maaga, nag-empake na ang mga asawa. Dahil sa kanilang honeymoon trip na around the world na regalo ng mga magulang ni Al. Kaya nag-enjoy ng husto ang dalawa habang ang pamilya nila ay umuwi ng Pinas kasama ng ama ni Maggie. Walang pagsidlan ng kaligayahan ng dalawa dahil sa swerteng dumating sa kanila. Ilang buwan lamang hinihintay nila at nagkaroon ng kasunod ng triplets bagay na masayang-masayang buong pamilya dahil hindi na walang lahi ng triplets sa mga Mendoza. Nagpatuloy ang buhay nilang may respeto at pagmamahalan na pinamalas ng kanilang magulang. Maswerte ang anak na buong pamilyang may magulang na mapagmahal, maalaga, supportive sa mga bagay na gustong gawin ng anak. May magulang na hayaan kang gawin yung nagpapasaya sa'yo. Willing makinig sa mga problema mo, good man or bad, tulad ng nangyari sa buhay mo. Gusto nila yung open ka i-share sa kanila mga nangyayari tungkol sa'yo, nagbibigay ng advice. Pantay ang tingin sa mga anak at walang favoritism. Ganon nagpalaki ang triplets sa sina Matthew, Leonard, Albert Leonard, Kiala Lilarda Mendoza. Nagmamahalan, nagkakaisa, nagtutulungan. Andyan sila lagi para sa isa't isa. Ganon pinalaki ng mag-asawang Al at Maggie sa kanilang triplets. May mabuting puso, magmahal, nagtutulungan sa isa't isa. May takot sa Diyos at tumutulong sa mga nangangailangan. Supportive din silang magulang at may time sila palagi sa mga anak kahit busy sa kanilang trabaho. Si Al ang tipo ng asawa na since day one until now, ang pagmamahal niya sa akin at pamilya ay walang kupas. Responsabling asawa, gagawin ng lahat. Mapanatili lang maging masaya at buo ang pamilya. Alam nilang kahit anuman ang problemang kakaharapin nila, buo ang loob na kaya nilang malampasan yon na magkakasama. At dito na po nagtatapos ang Billionaires 2 Identity. Sana po muli niyong suporta ang susunod pang story, ang kwento ni Matthew Leonard Mendoza at Princess Sahara Iliana Marquez. Maraming salamat po, mag-iingat po kayong lahat.